Ang kwento ay nagsisimula sa isang grupo ng mga adventurer, na nakikipaglaban sa isang mapanganib na dragon. Ngayon, nagpakawala ito ng apoy na nagdudulot ng matinding pagkawasak sa lugar, at napilitang tumakbo ang lahat ng mga adventurer. Sa kabilang banda sa isang kabundukan, mayroong isang batang magsasaka na nagngangalang Alwyn. Inaalagaan niya ang kanyang mga pananim at nalulugod sa kung gaano kahusay ang paglaki ng lahat. Pagkatapos ay nagpasya siyang mag-ani ng ilan sa mga gulay at naghahanda upang magtungo sa kalapit na bayan, ngunit nakatanggap siya ng abiso mula sa kanyang status window. Sa puntong ito ay napansin niya na ang kanyang mga kasanayan sa pagsasaka ay umabot na sa pinakamataas na antas. Kasama niya ang kanyang kaibigang mangingisdang si Testa, na namangha sa kanyang nagawa. Nang matapos niyang makuha ang lahat ng kasanayan sa pagsasaka, bigla siyang nakatanggap ng isang espesyal na opsyon upang pagsamahin at paunlarin ang kanyang mga kasanayan. Nalilito si Alwyn kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit nakita ni Testa na bigla siyang nagkaroon ng 65,000 status points na may higit sa 73,000 attack at 45,000 defense. Sa kanilang pagkagulat ay naalala ni Alwyn na kailangan niyang pumunta sa palengke. Pagkatapos ay nagsimulang magtungo si Alwyn sa kabisera ng lungsod para ibenta ang kanyang mga pananim. Ngunit habang nasa daan, nakita niya ang isang dragon na umaatake sa mga adventurer. Gayunpaman, napagtanto ng mga adventurer na wala silang laban at nagpasya na umatras. Nagdesisyon si Alwyn na tumulong at naghagis ng carrot, umaasa na maitaboy ang dragon, ngunit tinamaan ito at sumabog sa isang simpleng atake. Naiwang gulat at nalilito ang mga adventurer sa mga nangyari, at pati si Alwyn ay nabigla sa kanyang bagong lakas. Agad siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, at ang natagpuan lamang ng mga adventurer ay ang kanyang mga bakas. Hindi nagtagal ay nakarating si Alwyn sa kabisera ng lungsod, ngunit habang nasa tarangkahan siya ay may isang dalaga ang biglang dinukot. Sinubukang tumakas ng misteryosong lalaki, ngunit mabilis na tumalon si Alwyn at niligtas ang babae. Samantala, tinangka ng lalaki na saksakin si Alwyn gamit ang isang patalim, ngunit madali niya itong nabawi at tinalo ang lalaki. Pagkatapos ay inaresto ng mga gwardya ang misteryosong lalaki, at nagpasalamat ang dalaga kay Al sa pagligtas sa kanya. Tinanong ng babae ang kanyang pangalan, ngunit mabilis na umalis si Alwyn. Sa ilang sandali, dumating siya sa palengke at naibenta ang kanyang mga pananim sa tamang oras. Habang papalabas siya ng lungsod ay pinigilan siya ng mga gwardya, kaya't naisip ni Alwyn na maaaring siya ay nasa problema. Gayunpaman, ang magandang babae na kanyang niligtas ay biglang lumitaw, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Phyllis, ang prinsesa ng kabisera. Kinakabahan si Alwyn na nakikipag-usap sa prinsesa, ngunit inutusan siya nito na tratuhin lamang siya ng normal. Pagkatapos ay tinanong siya ng prinsesa kung handa siyang maglingkod sa maharlikang pamilya, ngunit maingat siyang tumanggi at sinabi na hindi niya kayang gampanan ang responsibilidad. Kasabay nito ay ipinahayag ng prinsesa na magbabayad sila ng maayos, ngunit sinabi ni Alwyn na interesado lamang siya sa pagiging isang magsasaka. Nang marinig ito ay inalok siya ng prinsesa ng isang malaking lupain malapit sa kabisera, na may sukat na mahigit 33,000 metrong kwadrado. Ngayon ay nagtataka si Alwyn kung bakit handa siyang gawin ang lahat para lang ma-recruit siya. Sinabi niya sa kanya na ito ay dahil madali niyang natalo ang bandidong lalaki, na may lakas na mahigit 500. Samantala, walang ideya si Alwyn kung ano ang ibig sabihin ng average status, kaya't ipinaliwanag ng prinsesa na ang mga ordinaryong tao ay may status na 50, habang ang isang kapitan ng mga sundalo ay nasa 600, at ang maalamat na bayani ay may status na 1,000. Ngayon ay nagtataka ang prinsesa kung ano ang status nito, ngunit alam ni Alwyn na tiyak na hindi niya ito maipapakita sa kanya. Sa ilang sandali ay bumalik ang mga adventurer sa kabisera ng lungsod, na nagsasabi na ang mapanganib na dragon sa kagubatan ay pinasabog ng isang lalaki na nagmamaneho ng isang bagon. Nang maramdaman ng prinsesa na si Alwyn ay nagsimulang umalis, nanumpa siya na hindi siya titigil sa paghahanap sa kanya. Habang nagmamaneho siya pabalik sa kabundukan, natutuwa si Alwyn na tuluyan siyang nakalayo sa kapahamakan. Sa kastilyo ng hari, sinabi ng kapitan ng mga kabalyero sa hari na ang impyerno ay nagbubukas, at ang pag-atake mula sa dragon kasama ang pagdukot sa prinsesa ay pawang mga diversyon upang makagambala sa kanila. Sinabi rin niya na pagkatapos mamatay ang maalamat na bayani sa pakikipaglaban sa Panginoon ng mga demonyo, sinabihan niya silang dalawa na tumakas.
Nang makabalik sa kanyang nayon, sinubukan ni Alwyn na buksan ang kanyang pinto, ngunit nasira ito bago siya nakapasok. Pagkalipas ng 3 segundo ng kanyang pagpapahinga, sinimulan siyang hanapin ng kanyang kaibigan at sumisigaw na may malaking grupo ng mga halimaw ang paparating sa kanilang tahanan. Gayunpaman, natuwa si Alwyn na sa wakas ay matatapos na ang kanyang miserableng buhay, ngunit bigla niyang naalala na dapat ay magkakaroon siya ng taunang ani sa susunod na araw, at dumiretso siya sa kanyang bukirin. Nang makarating siya sa kanyang mga pananim, nakita niya ang isang malaking hukbo ng mga demonyo na patungo sa maharlikang kabisera, at walang kahit isa sa kanila ang sumugod sa kanyang nayon. Ngunit nang mapagtanto niya na ang pagkawasak ng maharlikang kabisera ay mangangahulugan ng pagkawala ng lahat ng kanyang mga kalakal, naisip niyang kailangan niyang iligtas itong muli. Habang ang hari at ang prinsesa ay nakasakay sa kanilang mga kabayo, nakarating sila sa isang lugar na wala ng daan. Ngunit, ibinunyag ng kanyang tauhan na ito ang kanilang destinasyon. Matapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, nagpakawala siya ng isang mahiwagang latigo patungo sa hari na nagpabagsak sa kanya. Inihanda ng mga sundalo ang kanilang mga espada, ngunit inilabas ni Romeo ang kanyang mahika upang patayin ang mga ito, at lumabas ang higanteng pakpak mula sa kanyang likuran. Ang pagkakataong ito ay matagal na niyang hinihintay, at ibinunyag niya ang kanyang tunay na pagkatao bilang bagong hari ng mga demonyo. Nang sinubukan siyang salakayin ng isang sundalo, tinusok niya ito gamit ang kanyang mahiwagang enerhiya bago ito pumanaw. Ipinahayag niya na ang kanyang tanging layunin ay ang maging bagong hari ng bansang ito upang kontrolin ang mundo, ngunit kailangan niya munang patayin ang hari at ang prinsesa bago niya ito makamit. Habang nagpakawala siya ng energy sphere at inilunsad ito patungo sa kanila, pinakawalan ng hari ang kanyang ultimate defense barrier. Ngunit ang mahiwagang orb ay sinimulang sirain ang mga defense barrier, kaya't nagsimulang gamitin ni Follies ang lahat ng kanyang mahiwagang kapangyarihan upang palakasin ang kanilang depensa. Sa ilang sandali ay nagsisimula ng mawala ang lakas ng hari, kaya't nagawa ni Romeo na sirain ang lahat ng kanyang mga defensive spell. Habang pinakawalan niya ang kanyang mapaminsalang kakayahan, tumalon si Alwyn mula sa langit at hinampas ng malakas ang lupa gamit ang kanyang makapangyarihang asarol. Sinimulan ng magsasaka ang pagwasak ng lupa upang mapigilan ang kanyang mga pag-atake, at nang makita niya ang mukha ng prinsesa ay napagtanto niya na dapat ay hinayaan niya itong mamatay bago niya iligtas ang hari. Ngayon ay nagtataka si Romeo kung sino ang lalaking ito, kaya't sumigaw si Alwyn na siya ay isang magsasaka. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpaliwanag na sinusubukan niyang ayusin ang lupa dahil ang lahat ng mga sustansya nito ay natuyo. Gayunpaman, biglang nawala si Romeo sa kanyang harapan, ngunit sinalo ni Alwyn ang kanyang espada gamit ang kanyang mga kamay, at hinagis niya ito sa gilid ng burol. Pagkatapos ay napagtanto niya na si Alwyn ay isang banta sa kanyang mga plano, kaya't ginawa niyang mga sibat ang kanyang mga pakpak na sumisipsip sa kaluluwa ng lahat ng kanyang mga kasama, na ginawa siyang isang higanteng halimaw. Ngayon, matapos niyang ihayag ang kanyang totoong anyo, nakita ni Follies na ang demonyo ay nasa level 78. Kasabay nito ay naisip niya na ang kanyang bagong kasintahan ay malapit ng mamatay bago siya makagawa ng isang masamang balak para sa kanya. Habang inilabas ni Romeo ang kanyang nakamamatay na mahika at nagmadaling patayin si Alwyn, naunahan siya nito at natalo sa isang suntok at natakot ang lahat ng mga demonyo. Kinabukasan, binati siya ng hari sa pagligtas niya sa buong kaharian, ngunit alam na ni Alwyn kung saan ito hahantong. Bago pa siya makatakas, tinanong siya ng hari kung nais niyang maglingkod sa kanilang bansa. Sinubukan ni Alwyn na sabihin na isa lang siyang mahirap na magsasaka, ngunit nag-alok sa kanya ang hari na ibibigay niya sa kanya ang kanyang anak kung tatanggapin niya. Sinabi niya sa kanya na para gantimpalaan siya sa pagligtas sa kanilang lahat, ibibigay niya sa kanya ang 33,000 square meter ng lupang sakahan, sa kondisyon na magparehistro siya sa isang guild. Pagkalipas ng 20 segundo, dinala siya ni Follies sa Adventurers Guild, at sinabihan siyang ilihim na siya ang prinsesa ng kabisera bago pumasok sa loob. Ngayon ay pinalitan niya ng Filia ang kanyang pangalan, at nilagyan niya ng mahiwagang hairpin ang kanyang buhok upang malinlang ang mga tao kapag nakikita siya, at binihisan ang kanyang kasambahay sa loob ng kastilyo upang maging katulad niya. Nang magsimula silang pumasok sa loob, nakilala siya ng Guildmaster bilang ang taong pinag-uusapan ng lahat at dinala siya sa punong tanggapan. Ngunit habang sinusubukan niyang magpakilala sa kanyang sarili, ang kanyang tiyan ay biglang tumunog ng mas malakas tulad ng isang dragon, kaya't dinala siya sa isang mesa at pinakain ng paborito niyang cream pie.
Nagtataka ang babae kung bakit siya nagpasya na maging isang adventurer, ngunit sinubukan ni Alwyn na itago na si Follis ang nag-udyok sa kanya. Gayunpaman, lumitaw ang mga adventurer at napagtanto nila na si Alwyn ang tumalo sa S-rank dragon. Agad na ipinakilala ni Jake ang kanyang sarili kasama si Luke, at naisip ng kasama nilang babae kung ano ang pakiramdam kung ang kanyang karot ay ipinasok sa kanyang kaloob-looban tulad ng ginawa niya sa isang dragon. Nagtataka si Alwyn kung bakit masyadong mababa ang rank na nakuha niya, ngunit sinabi sa kanya ng receptionist na magsisimula siya sa pinakamababang rank para sa kanyang mga quest. Pagkatapos, ipinapaliwanag niya na ang mga rank ay mula sa G hanggang S rank, habang ang SS rank ay nakalaan para sa maalamat na bayani. Gayunpaman, pagkatapos na malaman kung paano niya natalo ang isang S-rank dragon, natitiyak niya na si Alwyn ay mabilis na magiging S-rank. Sa kanyang unang pakikipagsapalaran ay pinakuha siya nito ng 10 halaman, ngunit sinabihan siya nitong maglabas ng armas kung sakaling may lumitaw na halimaw. Gayunpaman, si Alwyn ay isa lamang mahirap at walang kayang bilhin, kaya't ibinigay sa kanya ng receptionist ang kanyang mahiwagang balabal. Pagkatapos ay binabati siya sa pagiging isang opisyal na adventurer, at ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Helen bago siya umalis sa guild. Makalipas ang ilang oras ay nakahanap si Alwyn ng 9 na halaman, ngunit may nakita siyang isang misteryosong kaliskis sa lupa. Gayunpaman, walang anumang bagay ang nakasulat tungkol sa mga dragon na nasa kanyang paligid. Ngunit nakita ni Alwyn na binanggit rito na magkakaroon ng mga orc mula mismo sa adventurer na gustong gumawa ng lahat ng kasamaan sa mundo. Sa sandaling iyon, isang higanting orc ang biglang lumitaw sa kanyang likuran. Ngayon, napagtanto ni Alwyn na nababaliw na siya, dahil sa palagay niya ay mas maganda ang orc kaysa kay Follis. Samantala, pinatumba ni Jake ang babaeng orc sa isang atake, at ang kanyang katawan ay nawasak at naging bula. Pagkatapos ay pinasalamatan siya ni Alwyn sa pagligtas sa kanya, at nang lumitaw ang iba pang mga adventurer, tinanong niya kung nakita na ba nila ang kaliskis na ito noon. Habang ito ay isang hindi kilalang halimaw, sinabi ni Jake na maaaring ito ay ang Black Dragon God. Sa sandaling siya ay nagpaliwanag sa mga salitang iyon, ang buong kagubatan ay nilamon ng isang madilim na aura, at ang itim na dragon ay lumitaw sa kanilang mga mata. Lahat sila ay natulala dahil sa takot na makita ang dragon, ngunit ang dragon ay lumampas sa kanila na parang hindi sila nakita. Gayunpaman, bago pa ito tuluyang mawala ay sinubukan ni Alwyn na tingnan ang istatistika nito, ngunit bahagya niya lamang itong nasulyapan at nakita niyang mahigit 100,000. Kalaunan, si Helen ay tumatakbo palayo sa dragon bago siya mamatay, ngunit nagising siya mula sa kanyang bangungot at napansin niya na siya ay nakauniporme pa rin. Kinaumagahan, napagtanto ng kanyang ina na siya ay mukhang nasa masamang kalagayan, at sinabi ni Helen na wala siyang maalala sa anumang nangyari bago siya matulog, habang biglang pumasok si Alwyn upang iulat ang kanyang nakita sa loob ng kagubatan. Nang makaharap nila ang Guildmaster, sinabi nila sa kanya na ang dragon ay may sapat na kapangyarihan upang wasakin ang buong bansa sa isang iglap, at nakita nila na ang pangalan nito ay Ouroboros. Nang marinig ni Helen ang pangalang iyon ay bumagsak siya sa mesa, ngunit sinubukan niyang bumangon dahil gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa kanya. Pagkatapos ay ipinapakita ni Alwyn ang isa sa mga kaliskis na nakuha niya mula sa kagubatan, at nang makita ito ni Helen ay nagsimulang magbalik ang lahat ng kanyang mga alaala. Naaalala niya ang kanyang kapatid na sumisigaw habang kinakagat siya ng dragon, at tinapos ng dragon ang kanyang buhay sa sandaling iyon at biglang nawalan ng malay si Helen. Habang si Alwyn ay naghihintay ng ilang oras, nagpa siya na pumasok sa kwarto ang kanyang adoptive mother. Ngayon, laking gulat niya nang makita na suot ni Alwyn ang balabal na ibinigay sa kanya ni Helen, kaya't sinabi nito sa kanya na wala ng anumang alaala si Helen noong siya ay bata pa. Nang matagpuan niya si Helen, ang tanging bagay na nasa kanya ay ang kanyang balabal, at naisip niya kung ang pangyayaring ito ay maaaring konektado sa Ouroboros. Nang marinig ni Alwyn ang kanyang mga sinabi, nangako siya na alamin ang tungkol rito kahit na ito ay mapanganib. Ngunit, sinabi niya sa kanya na siya ay isang walang kwentang G-rank adventurer, kaya't bago siya umalis ng mag-isa, ibinigay niya sa kanya ang lahat ng kanyang mga recovery potion at nakiusap sa kanya na maging ligtas. Pagkatapos niyang umalis sa guild, dumating ang isang kartero at binigyan si Alwyn ng sulat mula sa kanyang ina. Sa sandaling iyon ay agad itong umalis, ngunit bumalik ang kartero upang ipakilala ang kanyang sarili bilang Rex. Matapos ang ilang oras na pag-aaral sa loob ng silid-aklatan, naalala niyang hindi siya marunong bumasa at sumulat,
at iniisip kung paano niya haharapin ang isang dragon na 4 na beses na mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, napagtanto niya na maaaring mayroong ilang impormasyon tungkol rito mula nang matagpuan si Helen. Ngunit, sinabi sa kanya ng tagapamahala na hindi nila binibigyang impormasyon ang mga mahihinang magsasaka, na walang ibang kayang gawin kundi ang paglaruan ang kanyang maliit na sandata. Sinubukan ni Alway na makiusap sa kanya, ngunit ang prinsesa ay dumating at sinabi na maaari niyang tulungan ang kanyang kasama. Gamit ang kanyang otoridad, hiningi ng prinsesa ang lahat ng impormasyon sa tagapamahala. Nang pumasok sila sa pribadong silid, nakita niya ang ulat ng pinsala at ibinigay niya ito kay Alwyn. Matapos ang kanilang pagsisiyasat, natuklasan nila na winasak ng Ouroboros ang nayo ni Helen 15 taon na ang nakakaraan bago ito natalo ng Holy Dragon Mirage. Gayunpaman, napagtanto nila na malamang na nabuhay ito pagkatapos ng labanang iyon. Nagpasya si Alway na imbestigahan ang nayon sa susunod na araw, at naisip ni Follis na sasama siya sa kanya. Pagdating nila sa kalapit na nayon, tumambad sa kanila ang mga guho at bakas ng pagkasira sa buong lugar. Ngunit, narinig ni Alwyn ang isang boses na nagsasalita sa kanyang isipan, na nagsasabi sa kanya na lapitan at sundan ang pinagmulan ng tunog. Habang sila ay patuloy sa paglalakad, sila ay nakarating sa isang libingan, at ang multo ng isang batang lalaki ay nagsimulang makipag-usap sa kanya. Pagkatapos ay sinubukan ni Alway na sabihin kay Follis na may bata sa kanyang harapan, ngunit hindi niya ito makita. Gayunpaman ay nagpakilala ang multo bilang Ray, at sinabi na hinihintay niya ang araw na may makakarinig sa kanyang boses. Kasabay nito ay nakaramdam si Helen ng matinding pananabik sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ngayon, nagtataka si Ray kung saan niya nakuha ang kanyang balabal, kaya't ibinunyag ni Alway na nakuha niya ito mula kay Helen. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Alway na baka ito ang dahilan kung bakit niya ito nakakausap kaya't niyakap niya si Follis palapit sa kanya. Gayunpaman, ang pakiramdam na hinawakan siya ng isang lalaki ang nagpapainit sa kanyang katawan, ngunit nakita niya si Ray na lumulutang sa itaas ng kanyang puntod. Ibinunyag ng multo na kapatid niya si Helen, at ang nayong ito ang dating tahanan nila. Upang maprotektahan niya ang isipan ni Helen, sinadya niyang itago ang kanyang mga alaala, at nakiusap sa kanya na iligtas ang kanyang kapatid na babae mula sa panganib na darating. Sa nakalipas na 15 taon, araw-araw na nagsasanay si Ray para maging susunod na maalamat na bayani, at nangako sa kanyang kapatid na magsasanay siya kahit gaano pa karami ang natatamon niyang pinsala. Ngunit pagkatapos niyang bitawan ang mga salitang iyon, nagsimulang bumalot ang isang madilim na ulap sa buong nayon kasabay ng isang malakas na pagsabog sa di kalayuan. Nang sinubukan nilang tumakbo palayo, tumambad sa kanila ang buong nayon na nasusunog kasama ang kanilang buong pamilya. Mula sa itaas ay nakita nila ang pakpak ng isang dragon, ngunit kahit na sinubukan nilang magtago ay nakita ng dragon ang isang pamilya sa harap nila. Habang sinusubukan ng dragon na kainin sila, tinangka ng batang lalaki na protektahan ang kanyang pamilya. Ngunit sinabi ng dragon na napupuot ito sa mga tao ng walang takot, dahil ang kanilang pag-asa ay parang lason sa kanya. Sa harap ng kanilang mga mata ay kinain nito ang kanyang pamilya, at winasak ang bawat pag-asa na mayroon sila bago nilamon ng dragon ang kanilang mga kaluluwa. Sinubukan ni Ray na sabihin sa kanyang kapatid na tumakas, ngunit kahit na tumatakbo sila ng ilang oras, natagpuan sila ng dragon at na-corner kahit na patuloy silang tumatakbo. Sa puntong ito ay ipinagpatuloy ng Ouroboros ang pagwasak sa kagubatan, na sinasabing walang mas hihigit pa sa kasiyahan na dulot ng makita ang kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mukha. Sa ilang sandali ay natapilok si Helen sa lupa, at ang dragon ay bumaba sa kanyang likuran, na sinasabing kakainin nito ang kanyang kaluluwa na puno ng kawalan ng pag-asa. Inagis ni Ray ang kanyang sandata sa mata ng dragon at sinabihan ang kanyang kapatid na tumakas, ngunit agad na gumaling ang sugat ng dragon at nagdesisyon na kainin muna si Ray. Nang tumalon ito papunta sa kanya, muli niyang sinabihan ang kanyang kapatid na tumakbo ngunit kinagat siya ng dragon. Habang si Helen ay umiiyak sa matinding lungkot, natutuwa ang dragon sa kanyang paghihirap. Gayunpaman, nagpasya ang dragon na huwag patayin si Helen, at nangako na babalik makalipas ang 15 taon upang kainin siya kasama ang buong lungsod. Samantala, sinabi ni Ray na kahit mamamatay na siya, hinding-hindi niya hahayaan na kainin ng dragon ang kanyang nakababatang kapatid.
Dahil rito ay nangako ang dragon na hahayaan niya ang kaluluwa ni Rey na manatili sa mundo, habang naghihintay sa araw na matupad ang kapalaran ng kanyang kapatid. Pagkatapos nito ay bigla itong naglaho sa harapan nila. Ngayon, ipinaliwanag ni Rey na palaging nag-iiwan ng isang nabubuhay na saksi ang dragon upang ikalat ang nakakabahalang balita, na nagdudulot ng matinding takot upang muling mabuhay ang Ouroboros. Ang tanging paraan upang matalo ang dragon ay huwag magpadala sa kanilang takot, kaya't sinabi niya na pumunta sila sa kanyang kapatid at iparating ang kanyang sikreto. Sa nakalipas na ilang minuto, tumakbo si Alwyn ng mas mabilis matapos malaman na mag-isa lang sa bahay si Follies. Pagdating nila sa kabisera ng lungsod ay sinabi ni Follies na napakabilis tumakbo ni Alwyn, kaya't nagulat siya na ang lakas nito ay tumagal hanggang sa kastilyo. Samantala, sa bahay ni Helen ay napansin ng kanyang adoptive mother na wala na siya sa kanyang kwarto. Sa kabilang banda ay naglalakad si Helen sa kagubatan na may dalang kutsilyo, at di nagtagal ay bumalot ang madilim na usok sa buong paligid. Nang muli niyang makita si Ouroboros, naalala niya na siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang kapatid noon. Ang kanyang labis na kawalan ng pag-asa ay naging resulta sa pagbagsak ng kanyang katawan. Sinabi ng dragon na wala na ang kanyang kapatid dahil sa pagiging pabigat niya, at ngayon ang lahat ng tao sa kanyang paligid ay mamamatay rin dahil sa kanya. Ang lahat ng pangyayari ay kasalanan niya, at nagtanong ang dragon kung ano ang gagawin niya tungkol rito. Bilang sagot ay inialay ni Helen ang kanyang sarili para mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Ito ang matinding kawalan ng pag-asa na matagal nang hinahangad ng dragon, ngunit nangako ito na kakainin pa rin niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan kahit na isakripisyo niya ang kanyang sarili. Habang nilamon siya ng kadiliman, pinigilan ni Alwyn ang kanyang kamay at sinabi na narito siya para iligtas ang dalaga. Gayunpaman ay hinampas siya ng dragon at tumilapon siya sa isang puno, at ang tanging nagligtas sa kanya ay ang balabal na suot niya. Ngayon ay nagtataka ang dragon kung si Alwyn ay isang karaniwang tao para makaligtas sa ganoong hampas. Pagkatapos ay sumigaw si Alwyn na siya ay isang magsasaka at sinuntok ang panga ng dragon, dahilan upang bumangga ito sa mga puno. Habang tinitingnan niya ang kanyang lakas, napagtanto ni Alwyn na mas mahirap ang labanang ito kumpara sa pakikibaka niya sa kanyang mga pananim. Nagsimulang sumugod ang dragon patungo sa kanya, ngunit naiwasan niya ang mga atake nito bago siya nagpakawala ng suntok. Samantala, hinampas siya ng buntot nito at habang nakadapa siya sa lupa ay sinubukan siyang tapakan ng dragon, ngunit bahagya siyang nakatakas at nakatalon palayo. Sa puntong ito ay naglabas ng higanteng apoy ang dragon mula sa bibig nito patungo kay Alwyn, ngunit sinubukan niyang manatili sa pwesto kaya tumilapon siya ng ilang milya palayo. Gayunpaman, isiniwalat niya na isa siyang malakas na magsasaka at sinabi kay Helen na lalabas sila para sa isang date pagkatapos nito, habang iniwasan niya ang isa pang fireball. Ayaw ni Helen na may masaktan o mamamatay pa dahil sa kanya, ngunit hinawakan ni Alwyn ang kanyang braso at iginiit na hindi niya kasalanan ang pagkamatay ng iba. Nang sinimulang sisihin ni Helen ang kanyang sarili sa pagkakasangkot ni Alwyn, ibinunyag ni Alwyn na nakilala niya ang kapatid ni Helen. Sinabi ni Rey na hindi niya pinagsisihan ang pagligtas sa kanya dahil gusto niyang patuloy itong mamuhay ng masaya at ipalaganap ang kanyang ngiti sa iba. Habang ang dragon ay papalapit sa kanila, sinabi ni Alwyn sa kanya na hindi siya dapat sumuko, dahil ang pag-asa ang tanging makakatalo sa Ouroboros. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, isang liwanag ang sumulyap mula sa langit, at napansin ni Alwyn na mabilis na bumababa ang kanyang mga stats. Kahit nawala na ang karamihan sa kanyang lakas, sinubukan pa rin siyang sugurin ng dragon, ngunit isang suntok lang mula kay Alwyn ang tumalo sa dragon at bumagsak ito sa lupa. Habang tinitingnan niya ang kanyang mababang stats ay napagtanto ni Alwyn na siya ay mas malakas na ngayon. Kasabay nito ay tinanong siya ni Helen kung maayos lang siya, ngunit nang lumapit ito ay naramdaman niya ang isang kutsilyong bumaon sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay tinignan niya si Helen, at nakita niyang nakatitig ito sa kanya na may malademonyong mga mata. Nang sinubukang umatras ni Helen upang masilayan ang kanyang pagkamatay, sinubukan ni Alwyn na uminom ng recovery potion, ngunit nahulog ito mula sa kanyang kamay. Agad na tumakbo si Helen upang muli siyang saksakin, at habang nagtataka si Alwyn kung bakit siya kumikilos na parang isang demonyo, sinabi nitong ililigtas siya ni Helen mula sa kanyang paghihirap. Habang papalapit si Helen, isang higanteng pakpak na gawa sa bakal ang pumigil sa atake nito.
Nagising ang banal na dragon na si Mirage at sinabi kay Alwyn na tignan ng mabuti dahil si Helen ay nasaniban ni Ouroboros. Pagkatapos, ginamit ni Mirage ang lahat ng kanyang enerhiya upang pagalingin ang sugat ni Alwyn. Biglang bumagsak si Mirage matapos maubos ang enerhiya nito, at sinabi niyang ang tanging paraan upang mailigtas si Helen ay talunin ng dragon sa loob ng kanyang katawan. Sa kabila ng lahat ay tinukso siya ni Ouroboros, na sinasabing wala siyang lakas ng loob na saktan ng isang babae. Gayunpaman, naniwala si Alwyn sa pantay na karapatan at laban, kaya't itinaboy niya si Helen at sinabing nakita niya sa kanyang mukha ang pagmamakaawang tapusin si Ouroboros anuman ang mangyari. Habang nakatingin siya sa kanyang mga mata, nagpasalamat si Helen sa pananakit sa kanya at sinubukan ni Alwyn na tulungan siyang makatayo. Ngunit hindi pa nawala si Ouroboros, at ang espiritu nito ay lumabas mula sa katawan ni Helen at pumasok sa kaluluwa ni Alwyn. Nang masaniban niya si Alwyn ay naisip niyang wala nang makakaligtas, ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang tanging nais niyang gawin ay hawakan ang kanyang araro at magtanim sa kanyang lupa. Nabigla si Ouroboros na wala siyang mahanap na kahinaan sa isipan ni Alwyn, kaya't ang kanyang kaluluwa ay tumalsik mula sa kanyang katawan. Sa natitirang lakas ni Mirage ay bumangon itong muli at naglabas ng purification magic, na agad na winakasan si Ouroboros at nagpakawala ng sinag ng liwanag papunta sa kalangitan. Bago ito maglaho, nagpasalamat ang banal na dragon kay Alwyn, at nawala ang makalangit na liwanag mula sa kagubatan. Makalipas ang ilang araw, nagising si Alwyn mula sa kanilang labanan, at tuwang-tuwa si Follis dahil matutupad na ang lahat ng kanyang kahilingan. Nang sinubukan niyang tanungin si Helen kung maayos lang siya pagkatapos ng mga nangyari, isiniwalat niya na may kakaibang epekto sa kanyang katawan. Ang kanyang braso ay nag-anyong dragon, kaya't naisip ni Alwyn kung nasa loob pa rin ng kanyang katawan si Ouroboros. Ngunit sinabi ni Helen na masyado siyang malakas ngayon, at ipinakita niya ang kanyang mga braso at binti na naging dragon. Dahil hindi pa niya nasubukan kasama ang isang dragon, gustong malaman ni Alwyn kung ano ang kayang gawin ng mga kamay na ito. Sinabi ni Helen na ginamit ng Ouroboros ang kanyang kakayahan upang patayin ang lahat, ngunit gusto niyang gamitin ang kapangyarihang ito upang iligtas ang mga tao at mamuhay ng masaya, tulad ng sinabi sa kanya ng kanyang kapatid noon. Pakiramdam ni Follis ay malapit na siyang matalo, ngunit sinabihan siya ni Helen na huwag niyang isali ang pangit niyang mukha sa usapan. Nagtataka si Helen kung anong klaseng relasyon ang mayroon sila ni Alwyn, kaya't sinabi ni Follis na sila ay magkaibigan noong bata pa lamang. Kasabay nito ay biglang dumating ang kanilang guildmaster kasama ang iba upang tiyaking ayos lang silang dalawa. Samantala, ang mga adventurer ay nagtataka kung gaano siya kalakas upang talunin ang isang dragon ng mag-isa. Bilang pagdiriwang sa pagkatalo ni Ouroboros, nagpasya silang lahat na uminom ng pinakamahal na alak at ipabayad ito sa bobo nilang guildmaster. Sinabi ni Follis na ang kastilyo ay magbibigay pa ng malaking pabuya para sa kanila, ngunit ang bobo nilang guildmaster ay hindi napagtanto na siya ang prinsesa. Makalipas ang ilang linggo, habang tinutulungan ni Testa si Alwyn sa pagdadala ng mga gulay, biglang dumating si Rix upang mag-abot ng sulat. Sinabi ni Alwyn na mas mabaho ito kaysa sa panis na gatas na dinala ng kanyang ama matapos mawala ng 20 taon. Nang binuksan ni Alwyn ang sulat ay napagtanto niya na galing ito sa kanyang ama. Gustong malaman ng kanyang ama kung may kasintahan na siya sa kabisera ng lungsod, ngunit hiniling ng kanyang ina na dalawin sila dahil matagal na silang hindi nagkita. Matapos sabihin ni Testa na dapat niyang bisitahin ang kanyang mga magulang, nagpasya si Alwyn na pumunta sa kanila kapag natapos na ang kanyang misyon. Pagdating sa kabisera ay muli siyang nabighani sa isang kamatis sa kanyang kamay, at nang isubo niya ito ay naisip niya na ito na ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya. Pagkatapos, tinanong niya ang mga ngalakal kung paano niya napalaki ang ganoong kamatis, at nagmakaawa na gusto niyang sipsipin lahat ng katas nito tulad ng gagawin niya kay Follis ngayong gabi. Iniisip ng mga ngalakal na isa siyang weirdo, ngunit sinabi ni Alwyn na isa rin siyang magsasaka. Sinabi ng mga ngalakal na may bihirang pataba sa kanilang lugar, pero bago pa niya matapos ang paliwanag, bigla na lang nawala si Alwyn na parang isang bula. Nagmamakaawa siya kay Helen na payagan siyang pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit, tinanong siya ni Helen kung ganun ba siya kasama sa kama kaya't kailangan niyang umalis agad. Sinabi ni Alwyn na hindi iyon ang dahilan, gusto lang niyang hanapin ang kanyang mga magulang at ang bihirang pataba mula sa kanilang lupain.
Natuwa si Helen na hindi siya mag-aararo ng ibang lupa, kaya't sinabi niya na siya na ang bahala sa kanyang misyon gamit ang kanyang bagong lakas, at hiniling niya sa kanya ang tagumpay sa kanyang paglalakbay. Sa labas ng kanilang guild, nakita niya si Follis na may bitbit na malaking sako, at sinabi niya rito na aalis siya ng kabisera upang hanapin ang kanyang pamilya. Gayunpaman, tinanong siya ni Follis kung maaari siyang sumama, pero tumakbo si Alwyn ng mas mabilis upang hindi niya ito makita. Habang siya ay naglalakad sa kagubatan, iniisip niya kung bakit palagi na lang sumasama ang babaeng iyon sa kanya, pero may biglang lumabas na dambuhalang orc at inatake siya. Nang sinubukang tumakbo ni Alwyn ay tumalon ang orc patungo sa kanya, at nang napagtanto niya na parang mamamatay na siya ay nakita niya kung paano ito tinamaan ng isang espada. Sa kanyang paglingon ay may isang dalaga ang nakatingin sa kanya at nagtanong kung maayos lang siya. Habang sila ay nagpapahinga ay sinabi ni Rory na pupunta rin siya sa kabilang bayan, at nais niyang sumama kay Alwyn sa pagpunta doon. Samantala, iniisip ni Alwyn kung paano siya makakatulog sa tabi ng ibang lalaki sa gitna ng kagubatan. Sinabi ni Rory na kung gagawa siya ng kahit anong masama ay puputulin niya ang kanyang alaga. Nang magsimulang lumubog ang araw, naramdaman ni Rory ang hindi magandang presensya habang naririnig nila ang tunog ng isang tao na tumatakbo. Nang bigla itong tumalon patungo sa kanila ay muntik nang maputol ni Rory ang kanyang ulo, ngunit nakita ni Alwyn na si Rix kaya't pinigilan niya si Rory at sinabi na isa siyang kartero. Nagtataka si Rory kung mahalaga ba ang liham, ngunit ipinakita ni Alwyn na labis siyang inaalala ng kanyang ina. Tinanong siya ni Alwyn kung bakit pinapayagan siya ng kanyang pamilya na maglakbay ng mag-isa, at sinabi ni Rory na wala naman silang pakialam sa kanya. Kasabay nito ay kinuha ni Rory ang kanyang mga gamit mula sa kanyang bag, at sinabi na ito ang mga mahahalagang bagay na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Pagkatapos niyang magluto ay napagtanto ni Alwyn na ito na ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya. Gayunpaman, nagtataka si Alwyn kung bakit kailangang pumunta ni Rory ng Silver Valley. Sinabi ni Rory na may mga misteryosong demonyo ang nanghuhuli ng mga tao sa loob ng bayan, ngunit walang sinuman sa mga mamamayan ang nakakaalam nito. Samantala, tinanong siya ni Alwyn kung bakit kailangang ilagay ang kanyang sarili sa ganoong panganib, at ipinaliwanag ni Rory na siya ay anak ng isang bayani. Matagal ring napagtanto ni Alwyn na siya ay anak ng isang bayani, at tinanong niya kung karapat-dapat ba ang titulong iyon upang isakripisyo niya ang kanyang buhay. Napatulala si Rory pagkatapos niyang marinig yun, ngunit sinabi niya na ito ang unang pagkakataon na may nag-alala para sa kanya. Habang sila ay naghahandang matulog, kumuha si Alwyn ng kumot upang matulog sa lupa, ngunit sinabi ni Rory na pwede siyang sumama sa loob ng tent at matulog sa tabi niya. Ngunit si Alwyn ay isang mabait na binata, kaya't binalaan siya ni Rory at sinabihan na sana ay magtagumpay siya sa pagharap sa mga orc. Bago siya tuluyang mapahamak, mabilis siyang pumasok sa tent at nagtataka kung bakit may dalawang higaan sa loob. Sinabi ni Rory na matagal na niyang ninanais na may makakasama sa mga gabi ng pakikipagsapalaran. Nang patayin ni Rory ang ilaw, sinubukan ni Alwyn na tuparin ang kanyang pangarap, ngunit nakita niyang nakatulog si Rory bago pa siya makagawa ng ibang bagay. Sa ilang sandali ay itinaas ni Rory ang kanyang paa at bigla siyang sinipa, kaya't naisip ni Alwyn na mas mabuti pang harapin na lang niya ang mga orc. Kinabukasan ay nakarating sila sa syudad, at nagtanong si Rory kung saan galing ang mga pasa sa katawan ni Alwyn. Nang magsimula silang maglakad papasok sa syudad, sinabi ni Rory na maghihiwalay na sila ngayon dahil natapos na nilang maabot ang kanilang destinasyon. Bago umalis si Rory ay tinanong niya si Alwyn kung maaari silang magkita, at ipinaalam ni Rory ang mapa ng isang hotel na tutuluyan niya. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo palayo, at nagtataka si Alwyn kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi. Matapos ang ilang oras ng pagtatanong sa mga tao, napagtanto ni Rory na wala ni isa sa kanila ang may alam tungkol sa mga demonyo. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring sumuko, lalo na't naalala niya kung paano siya tinawag na isang walang kwentang bayani. Sa puntong ito ay bigla siyang nakarinig ng sigaw mula sa malayo, at pagdating niya sa isang eskinita ay nakita niya ang isang babae na umiiyak dahil ang kanyang kapatid ay biglang dinukot. Sa parehong sandali ay may isang misteryosong lalaki ang nanunood sa kanila mula sa kabilang eskinita. Sa kabilang banda ay nakauwi na rin si Alwyn ngunit biglang nawasak ang kanilang pinto, at lumipad siya sa buong lungsod matapos siyang salubungin ng kanyang ina, na agad din siyang niyakap dahil sa pagbalik niya. Gayunpaman ay naramdaman ni Alwyn na malapit nang mahati ang kanyang katawan sa 2 piraso. Alam ni Alwyn na ang kanyang ina ang pinakamahusay sa buong mundo,
at labis itong nababahala sa kanya at patuloy siya nitong niyakap. Mula sa likod ng kanilang pinto ay lumabas ang kanyang ama at sinuntok siya ng buong lakas, iniisip na may ibang lalaki ang kanyang asawa. Ngunit bago pa siya tuluyang mawala ng malay, lumiyab ang mukha ng kanyang ina dahil sa galit na sinaktan niya si Alwyn. Habang ang kanyang ama ay kinaladkad palayo, humihingi siya ng paumanhin dahil handang sirain ng kanyang asawa ang kanyang mukha bilang parusa sa pananakit niya sa kanyang anak. Sa kanilang hapunan, patuloy na sinusubukang isubo ng kanyang ina ang karne sa kanya, habang pinipilit ng kanyang ama na kainin ang sunog na manok. Nang matikman niya ang lasa ng pagkain, napagtanto niyang mas masarap ito kaysa sa luto ni Rory, ngunit biglang nagalit ang kanyang ina at tinanong kung sino ang babaeng iyon. Pagkatapos, tinanong niya si Alwyn kung ito ba ang kanyang kasintahan at kung mas mahal niya ito kaysa sa kanyang ina. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa ang kanyang ama dahil sa wakas ay binata na ang kanyang anak at hiniling na magkaroon ito ng maraming apo. Dahil sa kanyang sinabi, agad na binali ni Lucy ang kanyang likod at iginiit na masyado pang maaga upang sumama ang kanyang anak sa ibang babae. Sinubukang ipaliwanag ni Alwyn na kaibigan lang sila, ngunit sinabi ng kanyang ina na ayos lang basta't gumagamit siya ng proteksyon. Samantala, nagtataka si Alwyn kung bakit hindi nila nauunawaan ang tunay na sitwasyon, at napagtanto niya na ito ang karanasan ng kanyang magulang noon. Ipinahayag ni Alwyn na natutuwa siyang makatakas sa kanilang bahay sa nakalipas na ilang taon, ngunit bumalik siya upang hanapin ang bihirang pataba sa kanilang lupa. Nang sinubukan niyang tanungin ang kanyang ama kung saan ito matatagpuan sa mapa, nagduda ang kanyang ama sa isang misteryosong marka na inilagay rito. Sinabi ni Alwyn na iyon ang hotel kung saan niya makikita ang kanyang kaibigan, pero bigla siyang pinigilan ng kanyang ama bago pa marinig ng kanyang ina na may balak siyang matulog kasama ang kanyang kaibigan. Isiniwalat ni Alwyn na hindi siya nagbibiro, ngunit sinabi ng kanyang ama na walang hotel sa lugar na iyon. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang ama na mas mabuti pang maghintay na lang siya at dito na lang matulog. Habang naghandang matulog si Alwyn ay nagtataka ang kanyang ama kung bakit sa kwarto niya ito natulog. Sinabi ni Alwyn na naghihintay ang kanyang ina sa kanyang kama, at nagmamakaawa na ang kanyang ama na lang ang tumanggap ng parusa para sa gabing ito. Nang sumunod na araw ay nakuha ni Alwyn ang lahat ng patabang kailangan niya, ngunit bago pa siya makarating sa hotel ni Rory ay narinig niya ang isang lalaking humihingi ng tulong. Pagdating ni Alwyn, sinabi ng lalaki na may demonyong nakikipaglaban sa isang babaeng may asul na buhok sa loob ng kagubatan. Habang tumatakbo si Alwyn ay ngumiti ang lalaki bago pinalaho ang lahat ng ilusyon gamit ang kanyang daliri. Pagpasok niya sa loob ng gubat, narinig niya ang sigaw ng isang babae habang isang dambuhalang halimaw ang nagtatangkang kainin siya. Agad niya itong sinuntok ngunit pakiramdam niya ay hangin lang ang kanyang tinamaan. Matapos siyang yakapin ng babae, sinabi nito na gusto niya ang mga malalakas na lalaki, bago siya biglang naging isang halimaw at sinubukang kainin si Alwyn. Sa sandaling iyon, biglang pinatay ni Rory ang halimaw at sinabing nagkalat ang mga ito sa buong kagubatan. Kasabay nito ay lumitaw ang isang lalaki at nagpakilala bilang Loki, at tinawag niyang walang kwentang bayani si Rory dahil hindi niya agad napansin na niloloko lang siya. Sinabi pa niya na matagal na niyang pinaglalaruan si Rory gamit ang mga kwentong imbento tungkol sa mga demonyo upang patayin siya. Ngunit nang sumugod si Rory, bigla itong naglaho at sinaksak siya mula sa kanyang likuran. Sinubukan ni Alwyn na gamutin si Rory, pero binalaan siya nitong mag-ingat dahil wala siyang magagawa. Subalit ngumiti lang si Alwyn at sinabing wala siyang dapat ipag-alala dahil isa siyang malakas na magsasaka. Pagkatapos ay sinubukan niyang suntukin si Loki, pero nahawakan siya nito at itinapon siya sa puno, ngunit napaikot ni Alwyn ang kanyang katawan at bumalik upang sumugod. Patuloy na iniwasan ni Loki ang kanyang mga atake, hanggang sa napabagsak siya nito at nawasak ang lupa nang tinamaan siya. Pilit na bumangon si Alwyn sa isang hukay kung saan siya makikita, ngunit bigla siyang lumabas sa ilalim ng lupa na walang kahit anong sugat at sinuntok si Loki. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Loki na huwag masyadong magpakasaya, bago siya sinuntok pabalik at pinalipad ng 1 milya. Nang makita niya ang lakas ni Alwyn ay sinabi ni Loki na sina Ouroboros at Romeo ay mga piyesa lang sa kanyang laro. Ngayon, tatapusin na niya ang laban bago pa sila makasagabal sa kanyang mga plano. Bukod pa rito ay ibinunyag niya na si Helen ang susunod niyang papatayin at sinabi kay Rory na nasa kanya ang kapangyarihan ng dakilang Diyos, ngunit wala siyang lakas para mailabas ito. Matapos siyang magsalita ay bigla niyang pinalabas ang kanyang mga halimaw mula sa lupa.
Agad na tumalon si Alwyn para maiwasan ito at binuhat si Rory upang iligtas siya. Pagkababa sa kanya ay sumugod si Alwyn papunta sa isa sa mga halimaw, pero napaligiran siya mula sa likod. Tumulong si Rory na patayin ang mga halimaw at binigyan ng oras si Alwyn upang makatakas, ngunit tumanggi si Alwyn at sinuntok niya ang isa sa mga halimaw na naging dahilan upang ito'y maglaho. Pagkatapos ay sinabi ni Alwyn na balak niyang maging pinakamalakas na magsasaka at hindi niya siya maaaring iwanan. Samantala, nang muling lumabas ang halimaw mula sa lupa, pinatay ito ni Alwyn gamit ang isang suntok. Ngunit, inilabas ni Loki ang kanyang mahiwagang enerhiya at bumuo ng maitim na mga orb, at ipinadala niya ang mga ito sa kanila na sumabog at winasak ang buong paligid. Samantala, matapos ang malakas na pagsabog ay sinubukang tumayo ni Alwyn, ngunit muling lumabas ang mga halimaw mula sa lupa at hinagi si Rory bago siya tinulak pabagsak. Habang nakadapa si Alwyn, sinabi ni Loki na hindi na siya makakatakas sa kanyang mahika, at pagkatapos ay pinuntahan niya si Rory at sinabihan na wala siyang silbi. Habang pinapanood niya na si Alwyn ay kinakain ng mga halimaw, napagtanto niya na palagi siyang magiging walang silbi. Ngunit naalala niya ang sinabi ng kanyang mga magulang na hindi nila siya iiwan kahit anong landas ang kanyang tahakin. Doon siya nangako na magiging isang bayani at humingi ng tawad dahil sa kanyang pagkabigo. Nang inilunsad ni Loki ang kanyang enerhiya patungo sa kanya, nakita niya na bigla na lang natuyo ang kanyang mga halimaw. Pagkatapos ay inihayag ni Alwyn na ang pataba na kanyang dala ang nagtanggal ng tubig mula sa kanilang katawan. Naisip ni Loki na masyadong sugatan si Alwyn para lumaban, kaya't nang sumugod si Alwyn upang suntukin siya ay mabilis niya itong naiwasan. Pagkatapos ay nangako si Alwyn na handa niyang iligtas ang kanyang mga kaibigan, at sa narinig niyang determinasyon ay naalala ni Rory kung paano siya sumuko noon dahil palagi siyang tinatawag na walang silbi. Ngunit nang makita niya na si Alwyn ay patuloy na lumalaban, napagtanto niya na kahit wala siyang kapangyarihan, ang isang bayani ay ang tao na handang isakripisyo ang sarili para sa iba. Nang wala nang natirang lakas si Alwyn, bigla niyang sinaksak si Loki mula sa likod, at humingi siya ng tawad kay Alwyn na hindi niya ito natulungan dahil sa kanyang pagiging walang silbi. Pagkatapos ay nangako si Rory na hindi na siya kailanman magpapatalo, at pinalaya niya ang lahat ng enerhiya ng dakilang Diyos at sinabihan si Loki na maghanda sa kanyang kamatayan. Inilabas niya ang kanyang mahika at pinakawalan ng kanyang kakayahan at inatake si Loki. Sa kanyang pagtalon ay sinubukan niyang hatiin si Loki, ngunit sinabi nito na patuloy na magtatagumpay ang kanilang kasamaan kahit ilang beses pa silang matalo. Nang tuluyang maglaho ang katawan ni Loki, napaisip si Alwyn kung siya ay isang bayani. Ngunit bago niya ito masagot, nawalan siya ng malay dahil sa matinding labis na paggamit ng kanyang lakas. Makalipas ang ilang oras ay nakatulog si Alwyn kasama si Rory, at inutusan siyang magpahinga hanggat gusto niya. Pagsapit ng hating gabi ay nagising si Alwyn, ngunit sa kanyang pagbangon ay tinamaan niya ang ulo ni Rory. Habang sila ay naglalakad sa kagubatan pabalik sa bayan, bigla silang nakarinig ng isang tinig na tumatawag sa pangalan ni Alwyn. Samantala, muntik nang mahimatay si Rory dahil natatakot siya sa mga multo, ngunit nang lumitaw ang sumisigaw ay biglang nanlumo si Alwyn dahil nanay lang pala niya ito. Naisip ni Alwyn na kapag nakita ng kanyang ina na magkasama sila ay malamang na hindi na ito aabot ng umaga. Agad niyang binuhat si Rory at tumakbo palayo, at nang makalayo na sila ay biglang natawa si Rory sa kanya. Nagtataka si Rory kung bakit natatakot sa multo si Alwyn gayong nakatalo na siya ng mga dragon, ngunit alam ni Alwyn na may isang bagay na mas nakakatakot pa kaysa sa kahit anong halimaw. Matapos niyang ihatid si Rory sa kanyang tinutuluyan, tahimik na nagdasal si Alwyn na sana ay wala pa sa bahay ang kanyang ina. Noong palihim siyang lumalabas kasama si Testa para maglaro sa gabi, nagiging isang halimaw ang kanyang ina habang hinahanap siya nito. Sa oras na mahuli siya ng kanyang ina, pakiramdam niya ay mukhang nanginginig ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nang binuksan niya ang pinto ay biglang tumakbo ang kanyang ina upang yakapin siya, kaya't agad niyang sinarado ang pinto patungo sa kanyang mukha. Ngunit nang muli niya itong binuksan ay nasa likuran na niya ito, at walang nagawa ang kawawang si Alwyn kundi ang tumakbo palayo at pumasok sa kanyang kwarto. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang ama naman ngayon ang kailangang magtiis sa galit ng kanyang ina. Kinabukasan, napagtanto ng ama ni Alwyn na kung aalis siya ay tiyak na magiging labahan siya. Samantala, ang kanyang ina ay abala sa pagsusumamo kay Alwyn na huwag siyang iwanan. Bago siya umalis ay tinanong siya ng kanyang ina kung gusto pa rin niyang maging magsasaka,
at sinabihan siyang hindi niya kailangang maramdaman na obligado niyang tahakin ang landas na ito. Ngunit, sinabi ni Alwyn na pinili niya ito dahil mahal niya ang pag-aararo ng lupa. Nang magsimula siyang umalis ay nagbiro ang kanyang ina na sana siya na lang ang inaararo, pero bago pa humaba ang usapan ay bumalik na si Alwyn at nakasalubong niya si Rory. Habang naglalakad ay sinabi ni Rory na palagi niyang ililigtas si Alwyn, ngunit inunahan siya ni Alwyn at sinabing siya ang magliligtas kay Rory kung sakaling nasa panganib ito. Sa kalaunan, humingi ng paumanhin si Follies sa kanyang ama dahil sa desisyon na kanyang ginawa. Pakiramdam ng kanyang ama ay isa siyang walang silbing magulang, pero alam ni Follies na ito ang kanyang itinakdang kapalaran. Kinaumagahan, ipinakilala ni Alwyn si Rory kay Helen, at nang nagkamay sila ay natuwa si Alwyn na magiging magkaibigan ang dalawa. Sa kanyang sakahan ay may isang bata ang nagtangkang nakawin ang mga pananim ni Alwyn, kaya't hinuli niya ito at pinagalitan. Pagkatapos ay sinabi ni Helen na masama ang nagnanakaw at dapat siyang humingi ng paumanhin, ngunit nang marinig nila na kumakalam ang kanyang tiyan, binigay ni Alwyn ang isang repolyo na sa tingin ng bata ay ito ang pinakamasarap na pagkain na kanyang natikman. Habang papaalis ang bata, naalala ni Alwyn ang isang beses na pinakain niya ang isang batang babae. Sinabi ni Helen na ang mga pag-atake ng mga halimaw ang sumisira sa mga pananim kaya maraming bata ang nagugutom, subalit may narinig silang alarma mula sa malayo. Pagdating sa lungsod, ang lahat ng mga mandirigma ay nakikipaglaban para sa kanilang kaligtasan laban sa isang napakaraming hukbo ng mga demonyo. Sa sandaling ito ay nagbago ng anyo si Helen at naging dragon, sa kanya pinakawala ng isang bulang apoy sa mga halimaw. Samantala, pinatay ni Rory ang isang dambuhalang ahas upang iligtas ang isang adventurer. Kasabay nito ay sumugod si Alwyn sa mga halimaw, at inihagis sila patungo sa mga dragon. Sabay nilang pinatay ang mga halimaw, ngunit kahit ilang oras silang nakikipaglaban, napagtanto nila na masyadong marami ang mga kalaban. Sa bahaging kanluran ay lumitaw ang isang hukbo, at ang hari ng Antesburg ay sumigaw at pinalayas ang mga halimaw, bago pa man sila sunugin ng kanyang banal na espadang Leviathan. Pagamat nailigtas sila, naisip ni Alwyn na may kakaiba sa espadang iyon na bigla na lang nagtaboy sa lahat ng halimaw. Kalaunan, dumating si Follies sa kanyang bahay upang magpaalam. Habang sila ay nakaupo, malungkot niyang sinabi kay Alwyn na aalis na siya sa kaharian at hindi na muling babalik. Matapos niyang sabihin ang lahat ng iyon, dumating ang kanyang kasambahay at sinabing oras na para umalis. Bago siya lumisan sakay ng kanyang karwahe, nagpasalamat siya kay Alwyn sa pagiging mabuting kaibigan. Kinaumagahan ay nagising siya sa pinakamapayapang araw, ngunit hindi niya mapigilan ang pangungulila kay Follies. Dumating ang ina ng batang magnanakaw upang humingi ng paumanhin sa gulong idinulot ng kanyang anak. Nang paalis na ito ay biglang sumulpot si Rix na parang isang anino na hindi niya nararamdaman. Sa kabilang banda, ipinakita ni Helen kay Rory na ikakasal na si Follies. Nakita ni Rory na ang mapapangasawa nito ay ang lalaking nagligtas sa kanila noong araw ng pagsalakay gamit ang kanyang napakalaking espada. Ngunit sa palagay ni Rory ay may kakaiba, dahil hindi dapat nakakaintindi ng wika ng tao ang mga halimaw, at napansin din ni Helen na tila sumusunod ang mga ito sa utos ng lalaki. Biglang dumating si Alwyn dala ang dyaryo at sinabing basahin nila ang sulat mula sa kanyang ina. Ang tanging mga salitang nabasa nila ay kung gaano siya kamahal ni Alwyn, kaya't pinunit niya ang papel para mabasa nila ang mas mahahalagang parte. Habang binabasa nila ang sulat, napansin ng kanyang ina na ang banal na espada ay isa lamang peking sandata na ginawa ng isang karaniwang panday. Pagkatapos ay doon niya inamin na dati siyang pinuno ng mga shadow puppets, kaya't nagtaka sila kung alam ba ni Alwyn kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit wala siyang ideya. Sinabi nila sa kanya na ito ang pinakamalakas na organisasyon sa lahat ng panahon, kaya't alam na ni Alwyn na may kakaiba nang mapansin niya na mas malakas pa siya sa isang dragon. Habang patuloy nilang binabasa ang sulat, nalaman nila na ang lahat ng mga demonyo ay kinokontrol ng prinsipe ng Antesburg. Ngayon, napagtanto ni Alwyn na nasa panganib si Follies, kaya't naisip nila kung paano sila makakapasok sa isang bansa na hindi pa nila napupuntahan. Sinabi ni Alwyn na may pinakamagaling siyang gabay at biglang lumitaw si Rix, at napagtanto nila na siya pala ang pinagmumula ng masangsang na amoy. Sa kabilang banda, niloloko ng prinsipe ang mga karatig na kaharian para bilhin ang proteksyon mula sa kanyang banal na espada. Nang umalis ang mga kinatawan ng kaharian, natuwa ang prinsipe sa kung gaano kahusay na gumagana ang kanyang plano.
Ngunit nang tanungin niya si Gazelle kung ano ang palagay niya, sinabi nito na hindi na niya pipilitin ang kanyang mga kasama na umatake sa mga tao. Sa buong panahong ito, nagsasakripisyo ng buhay ang mga demonyo dahil hawak ng prinsipe bilang bihag ang asawa ni Gazelle. Agad siyang sinampal ng prinsipe at sinabihan siya na dapat pa rin siyang sumunod sa kanyang mga utos, kung hindi ay papatayin niya ang kanyang asawa sa harapan niya. Pagbalik sa bayan ay bumili ng damit si Alwyn mula sa ina ng batang magnanakaw. Sa gitna ng kagubatan, si Rix ay natuntun ng kanyang kalapati kahit napakalayo niya dahil sa kanyang matinding amoy. Nang napagtanto nila na handa na ang lahat ng kailangang gamit, dumating si Alwyn na dala ang mga pagbabalat kayo na kanilang isusuot. Gamit ang karwahe ay magtatago sila sa loob at magpapanggap na nagdadala lang ng pagkain para sa seremonya ng kasal. Pagkatapos ay nanakawin ni Rix ang banal na espada at ipapakita sa lahat na hindi nito kayang patayin ang mga demonyo. Ngunit naisip nila kung paano nila mahihikayat ang mga demonyo para patunayan na peke ang espada. Ngayon ay ipinakita ni Rix na isa rin siyang kasapi ng mga demonyo na nagtatago bilang tao. Noong siya ay bata pa, itinapon siya ng kanyang mga magulang, ngunit inalagaan siya ng ina ni Alwyn. Dahil doon ay naging malapit siya sa mga tao katulad ng demonyong nasa ilalim ng kontrol ng prinsipe, na lumalaban upang iligtas ang kanyang kasintahan na isang tao. Nang mapagtanto ni Rix na namuhay siya ng may 2 katauhan sa kanyang buong buhay, sinabi sa kanya ni Alwyn na hindi na siya kasing baho ng inaakala niya. Samantala, sa kastilyo ng Antesburg ay nagmamakaawang nanalangin si Follies na sana ay dumating si Alwyn upang iligtas siya. Nang marinig ng prinsipe ang pangalang iyon, hiniling niyang makita si Alwyn kahit isang beses. Sa umaga ng seremonya ay napagtanto ni Prinsipe Nautilus na malapit na siyang maging hari matapos niyang pakasalan ang prinsesa. Gamit ang kanyang pekeng banal na espada, plano niyang kontrolin ang mga demonyo at ang mga tao upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Nang pumasok siya sa kanyang silid, iniisip niya na si Follies ang pinakamagandang babae na maaari niyang pakasalan. Samantala, agad siyang pinakiusapan ni Follies na iwan muna siya bago ang kasal, at nang makaalis ang prinsipe ay pinalabas niya ang kanyang kasambahay. Habang nag-iisa ay naalala niya ang sinabi ng kanyang ama, nahabulin niya ang kanyang kaligayahan at pakasalan ng lalaki na tunay niyang minamahal. Ngunit para kay Follies ay mas mahalaga ang kapakanan ng kanyang bayan kaysa sa sarili niyang kaligayahan kasama si Alwyn. Kasabay nito, matagumpay na nakapasok sina Alwyn at ang kanyang mga kaibigan sa kaharian, at agad na tumalon sa eskinita. Pinagawa ni Alwyn ang kanilang mga kasuotan sa pinakamagaling na mananahi, ngunit nagtataka ang mga babae kung paano sila hindi mapapansin kung mas lalo lang silang makakaakit ng atensyon. Gayunpaman, sinabi ni Alwyn na napakadali lang ng kanilang plano. Ang kailangan lang nilang gawin ay pasukin ang isang mahigpit na binabantayang kastilyo, dalhin ang kasintahan ni Gazelle sa simbahan ng walang makakapansin, at pilitin ng isang demonyo na aminin na peke ang espada at doon matatapos ang lahat. Inakala nila na hindi sila mahuhuli, pero may isang kabalyero ang lumapit at tinanong kung ano ang ginagawa nila. Dahil dito ay ginamit ni Alwyn ang lahat ng kanyang brain cells para makalusot. Nang tinanong sila kung saan nila dinadala ang mga gulay na dala nila ay sinagot ni Alwyn na sa palasyo, ngunit nang magduda ang kabalyero kung bakit sa palasyo ay sinabi ni Alwyn na dahil ito ay sariwa. Habang sila ay tumatakbo para sa kanilang buhay, nagdesisyon si Helen na gamitin ang Plan B at ibinato niya si Alwyn papasok sa bintana ng kastilyo. Sa loob ng silid, isang babae ang nagtanong kung ayos lang siya, ngunit agad siyang tinanong ni Alwyn kung siya ba ang kasintahan ni Gazelle. Samantala, nagulat ang babae kung paano niya nakilala si Gazelle, ngunit biglang sumugod ang mga kabalyero at tinanong kung sino siya. Dito na muling ginamit ni Alwyn ang kanyang maalamat na kasinungalingan at sumigaw na siya ang dakilang magsasaka. Pagkatapos ay sinugod at pinatumba niya ang lahat gamit ang kanyang mga gulay, na ipinasok niya sa kanilang mga lalamunan. Pagkatapos niyang tapusin ang laban ay sinabihan ni Alwyn ang kasintahan ni Gazelle na tutulungan niya itong makatakas, ngunit hindi siya makatakbo dahil may bakal na bola na nakakabit sa kanya. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, sinimula ni Alwyn na wasakin ang buong gusali, habang tinatakasan niya ang mga sundalong humahabol sa kanya. Nang mawasak niya ang pinto ay sinalubong siya nina Helen at Rory. Ngunit nang asarin sila ni Alwyn na hindi siya masaya na makita ang walang silbi nilang mga mukha, nagtakbuhan silang tatlo palayo. Sa kalaunan ay nakarating sila sa simbahan, at sinabing si Alwyn na ang bahala sa pagsagip kay Follies habang binibigyan nila siya ng oras.
Kasabay nito ay tumatakbo si Alwyn at sumugod ang mga babae laban sa mga kabalyero. Sa loob ng katedral ay sinabi ng pari kay Follis na maaari niyang itigil ang seremonya kung gugustuhin niya, ngunit sinagot ni Follis na ito ang kanyang gusto. Hinawakan niya ang braso ng kanyang ama, at nagsimula siyang maglakad patungo sa altar. Nang tanungin ng pari kung nangangako silang magiging tapat sa kanilang kapareha, sumang-ayon si Follis at pagkatapos ay sinabi ng pari na maaari na siyang halikan ng kanyang mapapangasawa. Ngunit bago pa mangyari iyon, napagtanto ni Follis kung gaano niya kaayaw si Nautilus, at ang tanging nasa isip lang niya ay si Alwyn. Biglang tumilapon ang pinto at tinamaan si Nautilus, dahilan para mawalan ito ng malay at pumasok si Alwyn sa gitna ng silid. Nang muli niyang makita si Alwyn ay napaiyak si Follis, ngunit agad na humarang si Nautilus at tinawag si Alwyn na isang kontrabida na gustong dukutin ang prinsesa. Pagkatapos ay sinabi ni Alwyn na ang kanilang prinsipe ang nagsisinungaling rito, sabay inilantad sa lahat na ang Leviathan ni Nautilus ay isang peking espada. Ngunit natawa lang si Nautilus at sinabing dapat mas maganda ang inimbento niyang kwento. Maging ang kanilang hari ay nagduda, dahil nakita niya mismo na pinalayas ng espada ang mga demonyo. Gayunpaman, nagtataka si Nautilus kung paano niya mapapatunayan ang kanyang sinasabi, at inihayag ni Alwyn na panoorin niya ang susunod na mangyayari. Biglang dumating ang isang kabalyero at iniulat na libu-libong mga halimaw ang sumalakay sa paligid ng lungsod, at si Rix ang nag-utos sa kanila gamit ang kanyang plauta. Sa loob ng simbahan, pinipilit ng lahat si Nautilus na gamitin ang kanyang espada, ngunit nang tawagin niya si Gazelle ay nakita niyang nakayakap na ito sa kanyang kasintahan. Pagkatapos ay iniabot ni Rix ang espada at sinabihan siya na gamitin niya ang sandata, ngunit habang sinusubukan niyang kunin ito ay napagtanto niya na malalaman ng lahat ang kanyang sekreto. Gayunpaman, bigla itong hinawakan ni Alwyn at sinabi na peke ang kanyang espada, bago itinapon sa isang demonyo na agad itong nilamon at sinira. Ang hari ay nagtataka kung paano iyon nangyari, habang tumugtog si Gazelle ng kanyang plauta na naging dahilan para umalis ang mga demonyo. Ngayon ay nalaman na ng lahat, na si Gazelle pala ang may kontrol sa mga demonyo sa ilalim ng pagbabanta ni Nautilus. Nang magsimulang magtanong ang hari kung ano ang ibig sabihin nito, bigla na lang tumawa si Nautilus at sinabi na tapos na ang kanilang kaharian. Nagpadala siya ng libu-libong mga halimaw papunta sa kaharian ng Magus at balak niyang sakupin ito kapag bumagsak na. Samantala, biglang dumating ang mga kaibigan ni Alwyn, at sinasabi na alam nilang susubukan niyang salakayin sila sa ganitong paraan, kaya't sinanay nila ang lahat ng sundalo pagkatapos ng nakaraang pagsalakay. Ngayon, ang kanilang sundalo na mismo ang nagtatanggol sa buong kaharian. Habang natutuwa ang hari na magkaroon ng pinakadakilang kaharian, sinabi ni Alwyn kay Follis na hindi na niya kailangang magsakripisyo. Kasabay nito ay biglang pumasok ang mga kabalyero, at iniutos ni Nautilus na hulihin si Alwyn. Gayunpaman, sa halip na dakpin siya, lumapit sila para hulihin si Nautilus. Hindi niya matanggap ang kanyang pagkabigo kaya't sinubukan niyang salakayin ang hari, ngunit biglang huminto ang kanyang espada nang harangin ito ng isang labanos. Doon napagtanto ni Nautilus na nagkamali siya, at pinatalsik siya ni Alwyn ng isang malakas na suntok sabay sabing tapos na ang lahat. Matapos siyang dalhin ng mga sundalo, lumapit si Follis para pasalamatan siya at buong tapang na ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa harap ng lahat. Ngunit, hindi papayag si Rory na matapos ito ng ganoon lang. Sinubukan ni Alwyn na itulak siya palayo, pero ngumiti lang ito at sinabing matitikman na niya ang kanyang karot mamayang gabi. Samantala, nagmukhang galit ang hari at akala ni Alwyn ay papatayin siya nito, ngunit binati siya at tinanggap bilang bahagi ng kanyang pamilya. Sa labas ng simbahan, inabot ni Rix ang isang liham sa hari, isang liham mula sa isang kawal ni Nautilus na nagsasaad na may ibang tao ang kumokontrol kay Nautilus tulad ng isang puppet. Kinabukasan, binigay ni Follis sa kanila ang isang kahon ng kayamanan na puno ng hiyas bilang gantimpala. Nang umalis si Follis ay napansin ni Helen na nakakita na siya ng ganito noon. Upang mapanatili ang kanyang lihim, sinabi ni Alwyn na karaniwan lang ang mukha nito gaya ng ibang babae, at sumang-ayon si Rory na mukha nga itong pangkaraniwan. Habang si Alwyn ay nagtatangkang tumakas, patuloy pa ring nagtataka si Helen kung saan niya nakita si Follis noon. Samantala, bumalik si Alwyn sa kanyang bukirin, at sa wakas ay magkakaroon na siya ng oras para sa kanyang mga kamatis. Sa sandaling ito ay bigla na lang dumating ang mga babae at tinanong siya kung sino ang gusto niya sa kanila. Nagkukunwari si Alwyn na hindi niya sila naririnig, kaya't tinanong nila kung may ibang babae siyang gusto bukod sa kanilang dalawa.
Sumagot si Alwyn na mayroon ng isang babae na agad na ikinagulat ng kanilang mga mukha, bago siya tumakbo palayo at iniwan na wasak ang kanilang mga puso. Pagdating sa kanyang bahay, ibinigay ni Alwyn ang ilan sa mga gulay na nakuha niya sa kanyang kaibigan na si Olivia. Habang kinakausap niya ay naalala niya ang sinabi ng kanyang ina, na hindi niya kailangang maramdaman ang obligasyon sa anumang nangyari noon. Sa nakalipas na 15 taon, natutuwa ang ama ni Alwyn na makapagtipon ng isang kahon ng patatas. Ngunit nang lumingon siya para tignan ang kanyang anak, nakita niyang nakapag-imbak na ito ng 10 kahon ng mag-isa. Pagsasaka lang ang tanging bagay na kinagigiliwan ni Alwyn, ngunit biglang lumitaw si Lucy mula sa likuran, at binugbog ang kanyang ama dahil nakita niyang pinagawa niya kay Alwyn ang lahat ng trabaho. Palaging ibinabahagi ni Alwyn ang kanilang mga pananim sa mga kapitbahay, ngunit nakita niya ang isang ulilang batang babae na muntik ng bugbugin ng mga lalaking ninakawan niya ng pagkain. Habang nagtataka si Alwyn kung bakit nagawa niyang magnakaw, ipinaliwanag ng mga kapitbahay niya na wala na itong mga magulang. Nang tanungin sila ni Alwyn kung ano ang balak nilang gawin sa kanya, sinabi nilang ibebenta siya sa isang mangangalakal ng mga alipin. Ngunit bago pa siya mahuli ay kinagat niya ang isa sa mga lalaking humahabol sa kanya at tumakas, habang tinangay niya ang isang kahon ng patatas ni Alwyn. Pagdating sa bundok ay agad niyang kinain ang mga patatas, ngunit nang dumating si Alwyn na dala ang diwata pares para sa kanya ay bigla siyang tumakbo. Sa kabila nito ay napagtanto ng batang babae na gusto lang siyang pakainin ni Alwyn dahil mapait ang hilaw na patatas. Pagkatapos ay tumalon siya upang magtago, ngunit iniwan lang ni Alwyn ang diwata pares para sa kanya bago siya naglakad palayo. Kinabukasan, bumalik si Alwyn at nagdala ng ilang pagkain, at nang umalis siya ay agad itong nilapitan ng batang babae. Ngunit nang sumunod na umaga, nang dumating si Alwyn ay naghihintay na ang bata sa kanya. Ngayon, habang kumakain ay tinanong siya ni Alwyn kung nagustuhan niya ang pagkain na kanyang dala, at masaya niyang sinabi na ang kanyang kamatis ang pinakamasarap sa lahat. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Alwyn na siya mismo ang nagtanim ng mga ito, sa pag-asa na makakapagdulot ito ng ngiti sa iba at natuwa siya nang makita niyang ngumiti ang bata. Sa ilang sandali ay tinanong ni Alwyn kung ano ang kanyang pangalan at sinabi ng batang babae na Olivia ang kanyang pangalan, at nang ipakilala naman ni Alwyn ang kanyang sarili ay biglang umungol ang kanyang tiyan. Tinignan ni Olivia ang pagkain niya at napagdesisyon ng ibahagi ito sa kanya, ngunit tinanggihan ito ni Alwyn kaya't sinabi ni Olivia na hindi siya magiging masaya kung gutom siya. Biglang bumalik ang mga lalaki na nagbabalak siyang ibenta, kaya't lumuhod si Alwyn at nakiusap na palayain si Olivia, nangangakong magtatanim ng kahit gaano karaming mga pananim sa kanyang bukirin upang mabayaran ang ninakaw niyang pagkain. Sa kabila nito ay hindi pumapayag ang mga lalaki, habang dumating ang ama ni Alwyn at nagtanong kung mayroon siyang nagawang kasalanan. Samantala, nagulat ang dalawang lalaki nang makita siya, at nang ipaliwanag nila ang sitwasyon, nagdesisyon ng kanyang ama na ibigay ang isang mamahaling bigas bilang kapalit ng ninakaw na pagkain. Naisip ng mga lalaki na higit pa ito sa halaga ng batang babae. Ngunit nang tanungin ni Alwyn ng kanyang ama kung sigurado siya, sumang-ayon lang ito kahit na maaaring hindi na siya mabuhay kinabukasan dahil kay Lucy. Biglang lumapit si Olivia, at sinubukang ibalik ang mga patatas na ninakaw niya kay Alwyn. Nang makita ng ama ni Alwyn kung gaano karami ang nakuha niyang mga patatas, sinabi niyang mukhang mahihirapan silang ihanda ang mga ito ng mag-isa. Samantala, inabot pa ng ilang minuto bago niya maisip na maaari nilang dalhin si Olivia. Sinabi niya sa kanya na kakailanganin niya ang tulong nito sa paghahanda ng mga patatas, kaya't simula ngayon ay sabay na silang kakain sa kanyang bahay araw-araw. Habang papauwi ay masaya si Olivia, at naisip niya na sa wakas ay may mga taong nagmamalasakit sa kanya. Pagkalipas ng 2 taon ay muling nag-ani si Alwyn, at kahit ilang beses siyang pilitin ni Olivia na magpahinga muna, sinabi lang niya na hindi pa siya matatapos sa loob ng ilang oras. Samantala, tinawag siyang tanga ni Olivia dahil hindi siya naglalaan ng sapat na oras para sa kanya. Sa mga sandaling iyon, tumatakbo si Testa mula sa higanteng mga bubuyog, pero bago pa man sila makalapit sa kanya, biglang sumulpot ang ina ni Alwyn at tinadyakan ang lahat ng ito. Pagkatapos, sinabi ni Testa kay Lucy na maganda pa rin siya gaya ng dati, pero mukhang papatayin na siya ng ama ni Alwyn dahil sa panunuyo niya sa asawa nito. Kahit na magkaibigan sila ni Alwyn, nangako ang kanyang ama na hindi niya ito papayagang makatakas. Gayunpaman, sinabi ni Lucy na tanging kay Alwyn lang siya nakatuon, at napansin na ng lahat na wala pa ring pangalan ang pobreng lalaki.
Sinabi ng ina ni Alwyn na maghahanap sila ng mas malaking bahay para sa lumalaki nilang pamilya. Ngunit nang tuluyan na silang nakalayo, tinanong niya si Testa kung bakit hinahabol siya ng mga higanteng bubuyog na hindi naman galing sa kanilang lugar. Pagkatapos, kinuha ni Testa ang isang mapa at ipinakita niya ang lokasyon ng isang kayamanang nakatago sa kagubatan. Nakiusap siya kay Alwyn na sumama, dahil alam na niya kung paano iwasan ang mga higanteng bubuyog, at baka makakuha pa siya ng isang alahas para kay Olivia. Dahil dito ay mabilis na nagbago ang kanyang isip, ngunit nang mag-volunteer si Olivia na sumama, sinabi niyang manatili na lang ito sa bahay dahil hindi ito ligtas para sa kanya. Habang sila ay naglalakbay sa kagubatan, nagtataka si Alwyn kung bakit parang malapit si Olivia sa kanya. Doon ibinunyag ni Testa ang lihim na sinabi nito sa kanyang pamilya, na malupit ang pagtrato ng buong nayon kay Olivia kapag siya ay nag-iisa. Samantala, nagtataka si Alwyn kung bakit hindi niya ito sinasabi sa kanya, ngunit napagtanto niya ang dahilan kung bakit naghahanap ng bagong bahay ang kanyang mga magulang ay para kay Olivia. Gayunpaman, nalulungkot si Alwyn dahil wala siyang magagawa tungkol rito, kaya't sinabi ni Testa na dapat nilang hanapin ang kayamanan at bumalik kay Olivia. Kalaunan, nang makarating sila sa lokasyon ng mapa, natapakan ni Testa ang isang bato na nagpasimula ng pagbitak ng bundok, dahilan upang mahulog sila sa isang kuweba. Sa kanilang harapan ay may isang palasyo ang natagpuan nila sa ilalim ng lupa, at habang nagmamasid si Alwyn, napansin ni Testa ang isang bato na may kakaibang sulat na hindi nila maintindihan. Hinawakan niya ang bato at isang liwanag ang lumabas mula sa loob nito, sabay teleport sa ibang dimensyon kung saan may isang banal na dragon ang nagtangkang kainin siya. Pagkatapos ay sumabog ang malaking bundok na parang isang bulkan, at makalipas ang ilang oras ay narinig niya ang boses ni Olivia na ginigising siya. Sa sandaling ito ay sinubukan niyang bumangon, ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang puso. Pagbalik ni Testa ay tinulungan siyang lumabas upang ipakita ang kanilang nayon na natabunan ng abo. Lahat ng bahay ay kinain ng apoy, at wala nang natirang tao sa paligid. Bago pa man makatakas ang lahat ay nasira ang tulay papunta sa kabisera, at nang natagpuan ni Testa ang kanyang mga magulang ay mabilis siyang tumakbo papunta sa kanila. Samantala, namimigay ng rasyon ang alkalde para sa mga nakaligtas sa sakuna. Nang mapagtanto ni Alwyn na maaari siyang pumunta sa bukirin para maghanap ng pagkain, nadurog ang kanyang loob nang madiskubre niyang nawasak na ang lahat ng pananim. Sa kabila ng lahat ay patuloy pa ring naguguluhan ang kanyang isipan, kaya't humingi siya ng paumanhin kay Olivia dahil nagugutom ito. Ngunit para kay Olivia, ang tanging bagay na mahalaga ay huwag siyang mawala. Habang naglalakad sa gabi, natagpuan ni Olivia ang tent ng alkalde at sinubukan niyang nakawin ang mga natirang pagkain. Gayunpaman, naalala niya kung paano siya ipinaglaban ni Alwyn noon, kaya't pinigilan niya ang kanyang sarili at nagpa siya na umalis. Pagsapit ng umaga, lalo pang lumiit ang kanilang rasyon, at habang bitbit ang pagkain pabalik kay Alwyn, nagdesisyon si Olivia na ibigay sa kanya ang sarili niyang bahagi. Sa loob ng kanilang tent ay nagulat si Alwyn nang makita niyang mas marami siyang natanggap na rasyon. Sinabi nito sa kanya na nakakuha sila ng mas maraming pagkain mula sa kabisera at malapit nang bumalik ang kanilang mga magulang, kaya't gusto ni Olivia na mapakain siya ng mabuti para agad siyang gumaling. Natutuwa si Alwyn dahil mabubusog rin si Olivia, at sinabi nito sa kanya na inaasahan niyang matikman ulit ang mga gulay na itinanim niya. Lumipas ang mga araw at patuloy niyang ibinibigay kay Alwyn ang kanyang rasyon. Ngunit hindi nagtagal, mag-isa na lang siyang naglalakad sa gitna ng kawalan, hanggang sa bumagsak ang kanyang katawan sa gitna ng bukid. Nang magising si Alwyn, si Testa ay biglang pumasok sa kanyang tent na dala ang isang nakakagulat na balita. Nakita ni Alwyn ang malamig na katawan ni Olivia, at nang bumagsak siya sa lupa sa matinding kalungkutan ay sinabi ni Testa na namatay si Olivia dahil sa kawalan ng pagkain. Hindi makapaniwala si Alwyn, lalo't may natanggap silang supply mula sa kabisera, ngunit ipinaliwanag ni Testa na hindi pa sila kailanman nagkaroon ng ugnayan mula doon. Dahil rito ay napagtanto ni Alwyn na nagsisinungaling lang si Olivia sa buong panahon. Sa mga sandaling ito, naisip ni Alwyn na bawat araw niyang tinitiis ang pagkagutom para lang may makain siya, kaya't hindi na niya napigilan ang kanyang luha. Nang bumalik ang kanyang mga magulang, naramdaman ni Alwyn na siya ang dahilan kung bakit namatay si Olivia. Naisip ni Alwyn na kung ngayon lang nangyari ang lahat ng ito, alam niyang kaya niyang pakainin si Olivia hanggang mabusog, pero hindi na niya kailanman matutupad ang kanyang mga pangako. Sa kalaunan, isang dragon ang humarap sa kanya, ngunit napabagsak niya ito gamit ang isang suntok lang.
Habang pabalik siya sa kanilang bahay, nakita niya ang isang babaeng nakahandusay sa lupa. Sa kabutihang palad ay humihinga pa ito, kaya't alam ni Alwyn na hindi niya ito maaaring iwanan. Pagsapit ng umaga ay ginising siya ng babae, at nang makita niyang nagkamalay na ito, agad siyang tinanong kung kinidnap ba niya ang babaeng ito kagabi. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Alwyn na natagpuan niya siya na walang malay sa daan, ngunit para sa kanya ay mas nakakatakot na nakidnap siya habang walang malay. Sinubukan siyang hikayatin ni Alwyn na nag-aalala lang siya at tinanong kung ano ang dahilan ng kanyang pagkahimatay. Sinabi ng babae na papunta siya sa Adventurers Guild, at dahil doon rin siya papunta ay inalok siya ni Alwyn na samahan siya at nagpakilala bilang isang magsasaka. Pagkatapos, tinanong niya ang pangalan nito, at sinabi ng babae na siya si Leia. Sa nakalipas na ilang oras, dumating si Rory sa silid ni Alwyn at nakita niya na may ibang babae roon. Tinanong siya ni Alwyn kung masarap ba ang makasama siyang natutulog, ngunit sinabi ni Leia na sobrang komportable sa pakiramdam, at humingi siya ng paumanhin dahil nadumihan niya ang kanyang kama. Doon napagtanto ni Rory na mas malala ito kaysa sa pagiging isang kaibigan, kaya't agad siyang tumakbo habang umiiyak. Pagdating sa Adventurers Guild, napansin ni Helen na laging nauuwi si Rory sa ganitong klaseng sitwasyon. Ipinaliwanag ni Alwyn na may gustong iparating si Leia sa kanilang guildmaster. Sa loob ng pribadong silid, sinabi ni Leia na may problema sa kanyang bayan. Ngunit, wala pang nakakapunta roon, kaya't iminungkahi ni Alwyn na siya na lang ang tutulong. Nagtataka si Helen kung saang bayan siya galing, at nang sabihin nitong mula siya sa Gold Town, biglang napagtanto ni Alwyn na makakakuha na siya ng mahahaba at matitigas na mga gulay roon. Agad siyang nakiusap kay Leia na isama siya, at sinigurado ni Helen na maaasahan nila si Alwyn. Matapos magpalit ng damit si Leia, naisip niya kung dapat ba niyang pasalamatan si Alwyn gamit ang kanyang katawan, ngunit sinabi ni Alwyn na mas mahilig siya sa mga kalabasa. Gayunpaman, hinawakan niya ang kamay ni Alwyn at sinabi na maaari siyang magtiwala sa kanya. Doon napagtanto ni Alwyn na may bago na naman siyang makakasama sa kanyang bahay, ngunit handa nang magpakamatay si Rory at iniisip niyang sinungaling si Helen. Habang sila ay nasa karwahe papuntang Gold Town, sinabi ng kotsyero na matagal na siyang walang pasahero mula nang tumigil ang mga kalakalan. Habang nagpapahinga siya ay nakarinig siya ng malalaking yabag at nakita ang isang dambuhalang orc na gustong tikman ang kanyang karot. Gayunpaman ay sinabi ng kotsyero na ayos lang kung isa lang ang orc, ngunit nang makita niya na buong hukbo ang humahabol sa kanila, napagtanto ni Alwyn na delikado ang kanyang karot. Makalipas ang ilang oras, nagising si Alwyn sa kanyang binti at humingi ng paumanhin, ngunit napansin niya na may suot na siyang kwintas. Sinabi ni Leia na makakatulong ito upang mapakalma siya pansamantala. Pagdating nila sa bayan, sinabi ng kutsyero na mabait ang dalaga dahil maingat siyang inalagaan habang wala siyang malay. Sa kalaunan, sinabi ni Leia sa mga bantay na kasama niya si Alwyn, at habang papalayo sila ay nagtataka si Alwyn kung bakit walis ang hawak ng mga bantay imbes na sandata. Habang naglalakad ay nakakita siya ng tindahan at sinubukan niyang umorder, at nang tinanong niya ang tindero kung may kakaibang nangyayari sa bayan, sinagot siya ng tindero na napakapayapa ng lugar na ito. Pagkatapos ay iniabot sa kanya ang sunog na tosino, at nang magtanong si Alwyn kung normal lang ito ay sinabi ni Leia na hindi ito normal. Nang muli niyang tinignan ng tindero ay napansin ni Alwyn na wala na ito sa kanyang sarili. Samantala, may isang tao ang nadapa at nabitawan ang lahat ng kanyang ani, ngunit sa halip na pulutin ito ay tumayo lang siya at naglakad na parang walang nangyari. Dito niya napagtanto na may mali sa buong bayan, ngunit bago pa siya makapagsalita ay may dumampot at dumukot sa kanya. Sinabi ni Leia na matagal nang may kakaibang nangyayari sa mga tao, kaya't inimbitahan niya si Alwyn sa kanilang tindahan ng kwintas, kung saan ipinakita niya ang pendant na nagpoprotekta sa kanya laban sa misteryosong kabaliwan sa bayan. Sinabi niya kay Alwyn na 4 lang sila sa kanilang pamilya, ngunit hindi na niya nakita ang kanyang mga magulang mula nang magsimulang lumaganap ang kabaliwan. Nang humingi si Alwyn ng 2 kwintas para imbestigahan, sinabihan siya ni Leia na mag-ingat kinabukasan. Habang naglalakad si Alwyn, napansin niyang tuluyan nang nawala sa sarili ang mga tao. Biglang lumitaw sa harap niya ang isang misteryosong lalaki at ipinakilala ang sarili bilang Panginoon ng bayan. Samantala, nakita niya na suot ni Alwyn ang parehong kwintas na gamit niya, kaya't inimbitahan niya ito sa kanyang mansyon para sa hapunan. Ngunit bago pa ito makasagot ay bigla siyang dinukot ng mga dalaga. Matapos mawala si Alwyn, sinabi ng Panginoon na inaasahan niya na magkikita silang muli.
Samantala, nagtataka si Leia kung bakit nananatili sa bayan ang Panginoon nang hindi humihingi ng tulong. Ngunit napagtanto ni Alwyn na malalaman lang nila ang sagot kapag kinausap nila ito ngayong gabi. Pagsapit ng dilim, narating nila ang kastilyo at nakita ang napakaraming larawan ng gulay sa mga pasilyo. Malugod silang tinanggap ng Panginoon, kaya't hindi na nagsayang ng oras si Alwyn at tinanong kung alam niya ang nangyayari sa bayan. Sa sandali ito ay napaisip ang Panginoon kung saan siya magsisimula, ngunit sa huli ay sinabi niya na hindi na iyon mahalaga at biglang itinutok ng mga bantay ang kanilang mga sandata kay Alwyn. Sinabi ng Panginoon na may nais siyang ipagawa kay Alwyn, ngunit bago pa ito makapagsalita ay mabilis niyang tinalo ang mga bantay at sumugod papunta sa kanya. Ngunit hinarangan siya ni Leia, at dito napagtanto ni Alwyn na nasa ilalim siya ng kontrol ng Panginoon. Sa mga oras na ito, niloloko lang pala niya si Alwyn para sa plano niyang sakupin ang buong sangkatauhan. Ipinakita niya ang tunay niyang anyo at sinabi niyang kaya niyang kontrolin ang utak ng kahit sino gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit dahil limitado lang ito sa isang tao kaya't ginawa niyang kristal ang lahat ng kanyang kapangyarihan, at tinanim ito sa rebulto upang makontrol ang lahat ng tao sa bayan. Ang huling hakbang ng kanyang plano ay sakupin ang kabisera ng kaharian. Gayunpaman, nang marinig niyang natalo ni Alwyn sina Romeo at Ouroboros ay naisip niya na mas makakabuti kung magagawa niyang kontrolin si Alwyn. Dahil kapag nangyari iyon ay magkakaroon siya ng pinakamalakas na sundalo na walang sinuman ang kayang lumaban. Samantala, nagtataka si Alwyn kung bakit tinutulungan siya ni Leia, ngunit sinabi nito na napilitan lang siya dahil hawak ng demonyo bilang bihag ang kanyang mga magulang. Napagtanto ni Alwyn na hindi ito nagsisinungaling, kaya't sinabi niya sa demonyo na gawin ang lahat ng gusto niya. Habang itinutusok ng demonyo ang kristal sa kanyang ulo, biglang naalala ni Leia ang lahat ng panahong magkasama sila ni Alwyn, kaya't nakiusap siya na hayaan itong makatakas. Ngunit ngumiti lang si Alwyn at hinagis ang isang bato sa sahig, dahilan upang mabulag ang lahat sa loob ng silid. Sa labas ng kastilyo ay tuluyan nang nawasak ang rebulto ng demonyo, at nawala ang kontrol nito sa mga tao. Inamin ni Alwyn na ang batong iyon ay isang communication stone, kaya't sinira ng kanyang mga kaibigan ang rebulto nang matanggap nila ang kanyang utos. Nagtataka ang demonyo kung paano na ipadala ni Alwyn ang mensahe sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Alwyn na may dalawang pagkakataon kung kailan hindi siya binabantayan ni Leia, at yun ay nung dinukot siya nina Helen at Rory. Sa pangalawang beses na dinukot nila si Alwyn, napansin nila na ang lahat ng tao ay kontrolado ng rebulto, kaya't hiniling ni Alwyn na alamin nila kung paano niya kinokontrol ang mga tao sa bayan. Pagkatapos ng lahat ay naghintay lang sila ng hudyat ni Alwyn para wasakin ang rebulto, at iyon ay ang paggamit niya sa kanilang communication stone. Nailigtas na nina Rory at Helen ang mga magulang ni Leia, ngunit may isa pang bihag ang demonyo. Alam ni Alwyn na sobrang mahal ng Panginoon ng bayan ang mga gulay, kaya't inilabas niya ito bilang panlaban. Samantala, sa tingin ng demonyo ay nakakatawa lang ang kanyang ginawa, ngunit biglang ipinasok ni Alwyn ang mahaba at matigas na gulay sa kanyang bibig. Habang ninunguyan niya ang mga gulay ay naalala ng Panginoon kung gaano niya ito kamahal, kaya't nawalan na ng bisa ang kontrol ng demonyo sa kanya. Sa puntong ito ay agad siyang sinuntok ni Alwyn, at tuluyang tinalo ang demonyo bago pa ito makapatay ng iba. Bago umalis ng bayan, tinanong siya ni Alwyn kung maaari niyang itago ang pendant, at sinabi naman ni Leia na iyon na lang ang kaya niyang ibigay para sa kanya. Pagkatapos, nilapitan niya si Alwyn at humalik sa kanya, at sinabi niya na balang araw ay pupunta siya sa kabisera upang nakawin siya sa mga dalaga. Sa hindi inaasahan, biglang napaihi si Alwyn sa kanyang pantalon, kaya't pilit siyang umalis upang hindi niya ito makita, ngunit agad siyang tinangay nina Helen at Rory. Pagbalik sa kanyang sakahan, tuwang-tuwa si Alwyn na muli niyang nakakasama ang kanyang mga gulay, dahil mas gusto niyang tikman ang kanilang mga katas at malambot na laman kaysa makipag-usap sa mga nakakainis na babae. Sa kabilang banda ay napansin ni Follies na may suot na bagong kwintas sina Rory at Helen. Nang tanungin niya sila kung saan ito nanggaling, sinabi nilang regalo ito ni Alwyn, dahil mas maganda silang tingnan kaysa sa pangit niyang mukha. Dagdag pa nila na nakipaghalikan si Alwyn sa bagong babaeng si Leia, dahil mas gusto nitong lumayo sa kanya, mula sa kanyang pagiging obsessed kay Alwyn. Samantala, bigla nilang narinig ang sigaw ni Alwyn at agad silang tumakbo papunta sa kanya. Ipinakita niya sa kanila ang halamang sumisira at sumisipsip ng sustansya mula sa kanyang mga pananim, kaya't galit siyang nangakong papatayin ito ng mas matindi kaysa sa pang-araw-araw na pambubugbog ng kanyang ina sa kanyang ama.
Pagdating nila sa kabisera, sinubukan nilang ibenta ang mga gulay ni Alwyn, ngunit dumating ang hari sa kanyang tindahan ng nakabihis bilang isang pangkaraniwang tao, dahilan para magduda si Follies. Gayunpaman, nagtataka si Alwyn kung bakit siya nakabalat kayo, ngunit sinabi ng hari na isa lamang siyang ordinaryong mamimili na walang dapat ipag-alala. Pagkatapos ay tinanong niya si Alwyn kung kailan niya balak sumama sa kanilang pamilya, ngunit diretsahang sinabi ni Alwyn na wala siyang interes sa pangit niyang anak na babae. Gayunpaman ay inalok siya ng hari na ibibigay sa kanya ang lahat ng lupang sakahan sa kaharian, kasama na rito ang mga bagong kasangkapang pangbukid. Ngayon ay mukhang nahulog si Alwyn sa pang-aakit ng hari, ngunit agad siyang tinapik ni Rory para magising sa katotohanan bago pa siya ikasal sa isang walang silbi at pangit na babae. Sinubukan ni Follies na patayin ang kanyang karibal, ngunit aksidente niyang tinamaan ang kanyang mapapangasawa. Habang walang malay, narinig ni Alwyn ang boses ng isang diyosa na tinatawag ang kanyang pangalan. Bago pa man siya magpakilala, unti-unting napuputol ang kanilang koneksyon, kaya't sinabi nitong magkikita pa sila sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, umalis ang hari upang magpakasaya kasama ang kanyang mga labanos. Nang maubos na ang lahat ng kanilang paninda, naalala ni Alwyn ang mga damong sumisira sa kanyang mga pananim. Napansin ng mga babae ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, kaya't natakot sila at iniwan siya. Habang nagdadala ng sulat si Rix, nakita niya ang nakakakilabot na ekspresyon ni Alwyn. Ngunit sa halip na matakot, napansin ni Alwyn na mabango si Rix sa unang pagkakataon, kaya natauhan siya at muling kumalma. Sa mga sandaling ito, bigla nilang narinig ang sigaw ng isang batang babae na humihingi ng saklolo. Nang sinubukan ni Alwyn na pigilan ang mga lalaking umaatake sa bata, isa sa kanila ang naglabas ng isang patalim upang saksakin siya. Gayunpaman ay mabilis niya itong naiwasan, at agad niyang pinatulog ang kalaban. Habang ang pangalawang tauhan ay sumugod, mabilis siyang sinipa ni Alwyn bago niya ito pabagsakin, at ang mga ngalakal ng alipin ay mabilis na tumakas. Nang tanungin niya ang batang babae kung ayos lang siya, napansin ni Alwyn na mayroon siyang mga sungay ng demonyo. Agad naman siyang nakilala ni Rix bilang si Uria, kaya't ipinakita niya rito na isa rin siyang demonyo. Pagkatapos ay sinabi ni Rix kay Alwyn na siya ang anak ng hari ng mga demonyo na si Macbeth, at nagtataka si Alwyn kung bakit naroon si Uria. Ipinaliwanag ng batang babae na nagbabala sa kanya ang kanyang ama na siya ay nasa panganib, kaya't binuksan nito ang isang lagusan papunta sa mundo ng mga tao na naging dahilan ng kanyang pagdating rito. Nag-aalala siya na baka mayroong masamang mangyari sa kanyang mundo, kaya't nakiusap siya kay Alwyn na iligtas ito. Ipinaliwanag ni Rix na aabot sila ng 3 araw upang marating ang kanyang kaharian sa kabila ng karagatan. Sa sitwasyong ito ay humingi si Alwyn ng tulong kapalit ng isang pabor, kaya't hinihiling niya kay Rix na siya na ang bahala sa mga damo. Bago sila umalis ay nagtanong si Rix kung bibili ba siya ng barko, ngunit sinabi ni Alwyn na hindi niya ito kailangan. Sa isang iglap ay bigla siyang tumakbo sa ibabaw ng dagat, dahil sa tingin niya ay mas matagal kung sasakay pa sila ng barko. Makalipas ang ilang oras ng pagtakbo sa gitna ng karagatan, nakarating sila sa kontinente ng mga demonyo. Humingi ng paumanhin si Alwyn dahil sa pagkahilo ng batang babae, ngunit tuwang-tuwa siya dahil mas mabilis niyang mailigtas ang lahat. Napatigil si Alwyn at biglang naalala si Olivia, ngunit bago pa siya makapag-isip ng maayos ay may nakita siyang isang lalaki na naglalakad palapit sa kanila. Sinabi ni Uria na huwag siyang mag-alala, dahil ang paparating ay si Doma, na ang kanyang tagapangalaga. Ngunit, inihanda ni Domas ang kanyang mahiwagang kapangyarihan at muntik nang mapatay si Uria. Kahit pilit niyang isinisigaw na siya si Uria, patuloy pa rin si Domas sa pag-atake gamit ang kanyang mahiwagang enerhiya laban kay Alwyn. Gayunpaman ay ginamit ni Alwyn ang kanyang kamao upang pigilan ang mga ito. Si Domas ay nagpakawala ng mas maraming enerhiya patungo kay Alwyn, ngunit naiwasan niya ang lahat ng mga ito. Dahil rito ay napagpasyahan ni Domas na si Uria na lang ang kanyang atakihin, kaya't sinimulan ni Alwyn ang pagdepensa sa kanya at sinangga ang kanyang enerhiya. Habang pinigilan niya ang kanyang atake, napansin ni Alwyn na may kumokontrol kay Domas kaya't sumugod siya upang pabagsakin ito. Ngunit, biglang naglaho si Domas at tinamaan si Alwyn sa kanyang katawan at tumilapon siya patungo sa isang puno. Gayunpaman ay bahagya niyang naiwasan ang sunod na atake, at mula sa likuran ng kalaban ay lumitaw siya upang sipain ito, na naging dahilan upang mawalan siya ng malay. Pagkatapos, agad niyang tinanong si Uria kung maayos lang siya at sinabi niya na tila mayroong kumokontrol sa isipan ni Domas.
Sa mga sandaling ito, nagulat si Yuria nang makita na muli itong bumangon at naghanda na patayin sila. Bago pa ito magpakawala ng pinakamalakas na atake, biglang lumitaw ang ina ni Alwyn mula sa kanyang likuran at sinapak si Domas. Pagkatapos, sinabi nitong nalaman niya mula kay Rix na patungo siya sa teritoryo ng mga demonyo nang hindi ipinaalam sa iba. Habang ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Yuria, bigla siyang tumawa at sinabing hindi niya ito pinatay at pinatulog lang dahil nasa ilalim ito ng kontrol ng iba. Samantala, nagtataka si Alwyn kung alam ba ng kanyang ina kung gaano kalakas si Domas. Dito ibinunyag ni Yuria na si Domas ang pinakamalakas na salamangkero sa mundo ng mga demonyo. Sumang-ayon naman si Lucy sa kanyang mga sinabi, at iminungkahi na magtungo sila sa kastilyo ng mga demonyo. Ngunit habang naglalakad, may kakaibang pakiramdam si Alwyn. Pagdating nila sa kastilyo, nakita nila na napaslang ang lahat ng mga bantay, at sa loob ng silid nito ay natagpuan ni Yuria ang walang malay na katawan ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito, isang kabalyero ang pilit na bumangon at sumigaw kay Yuria na tumakbo palayo. Pagkatapos ay biglang lumitaw si Lucy mula sa kanyang likuran, ngunit sa huling sandali ay nahawakan ni Alwyn ang kamay nito. Pinitawan ni Lucy ang kanyang espada at sinabing ang isang masamang bata ay kailangang parusahan, ngunit alam ni Alwyn na hindi ito ang kanyang tunay na ina. Pagkatapos ay sinabi niya na kung siya talaga ang kanyang ina, yayakapin siya nito ng napakahigpit hanggang sa mabali ang lahat ng kanyang mga buto. Bigla itong tumawa ng malakas, habang humanga sa kung paano ito natuklasan ni Alwyn, at sinabi na iyon mismo ang inaasahan niya mula sa kanyang Oni-chan. Unti-unti siyang nagbago ng anyo at inilantad ang kanyang tunay na pagkatao, at napagtanto ni Alwyn na si Olivia ang gumaya sa katawan ng kanyang ina. Nagulat si Alwyn kung paano siya nabuhay, lalo na't naalala niya na nasaksihan niya mismo ang kanyang pagkamatay. Pagkatapos, ipinahayag ni Olivia na buhay pa siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos ng Kadiliman. Ipinakita niya ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pag-atake kay Yuria, ngunit mabilis na sumugod si Alwyn at nailigtas siya. Isang malakas na pagsabog ang naganap, at nang mawala ang alikabok ay nakita nila na wasak na ang buong bundok. Nagulat si Olivia na naiwasan ni Alwyn ang kanyang pag-atake, at sinabi niya na siguradong may kapangyarihan din ng Diyos ang katawan nito. Nalilito si Alwyn sa kanyang mga sinabi, kaya't ipinaliwanag ni Olivia na ang kakayahan niyang nature lover na nagpapalakas ng lahat ng kanyang kakayahan ay mula sa Diyos ng kasamaan. Hindi naniniwala si Alwyn dahil hindi niya kailanman nakilala ang Diyos ng kasamaan, ngunit sinabi ni Olivia na nakita na niya ito noon. Pagkatapos ay ipinangako niya na ipapaliwanag ang lahat kung sasama si Alwyn sa kanya. Sinabi niyang maaari silang magsama muli, at tinangka niyang akitin si Alwyn gamit ang kanyang nakakabighaning mga mata. Ngunit tinawag siya ni Yuria, dahilan upang magising siya mula sa pang-aakit ni Olivia. Naiinis si Olivia sa panggugulo ni Yuria, kaya't agad niya itong hinawakan sa kanyang leeg. Nang sinubukang tumulong ni Alwyn ay agad siyang pinigilan ni Olivia, at sinabi nito na kung tatanggapin niya ang kapangyarihan ng kasamaan ay maaari niyang iligtas si Yuria. Sinabihan ni Yuria si Alwyn na tumakas na lamang, ngunit dahil sa galit ni Olivia ay napagpasyahan niyang tapusin na ito. Bago pa makagalaw si Olivia, biglang nagliwanag ang kwintas ni Alwyn. Pagmulat niya sa kanyang mga mata, napagtanto niyang tila humihinto ang oras. Nagtataka si Alwyn sa mga nangyayari, ngunit muli siyang hinarap ng isang malaanghel na itsura at ipinakilala nito ang sarili bilang Diyosa ng kabutihan. Ipinaliwanag niya na dahil sa kanyang kwintas ay nagawa niyang lumitaw at pinahinto niya ang oras gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit kaunti na lamang ang kanilang oras. Sinabi niya na kaya niyang alisin ang kapangyarihan ng Diyos ng kasamaan mula kay Alwyn, at palitan ito ng kanyang sariling kapangyarihan upang makalaban siya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Alwyn at ipinasa rito ang kanyang kapangyarihan. Pagbalik ng oras ay sinimula ng patayin ni Olivia si Yuria, ngunit ginamit ni Alwyn ang kanyang bagong kakayahan. Habang nag-aalala si Olivia, isang dahon lamang ang umusbong mula sa halaman ang lumitaw, na ikinagulat ng lahat. Pinagtatawanan lamang ito ni Olivia, dahil sa pag-aakalang isa lamang itong walang silbing kakayahan. Biglang lumaki ang mga halaman at binalot ng mga ugat si Olivia, ngunit sinubukan niyang makawala at naglabas ng kanyang espada. Muli siyang sumugod kay Alwyn, ngunit gumawa siya ng harang gamit ang mga ugat ng halaman bilang panangga. Muling pumulupot ang mga ugat kay Olivia, at kahit na pinuputol niya ang mga ito ay patuloy silang tumutubo at ginapos siya. Nagising si Domas at umatake gamit ang kanyang mahika,
at agad niyang nilapitan si Rhea na natutuwa na makita siyang bumalik sa dati. Sa ilang sandali ay mukhang hindi nasaktan si Olivia, at agad siyang gumanti gamit ang sariling mahika. Mabilis siyang dumaan sa tabi ni Alwyn upang tapusin si Domas, ngunit nakiusap si Alwyn na huminto siya. Pagkatapos ay biglang natahimik si Olivia, bago sinabing nababahala siya at nagiging boring na ang laban. Sinabi niya na magkikita pa silang muli sa susunod at binalot siya ng maitim na enerhiya, at agad na naglaho. Kasabay nito ay galit na nagtanong si Domas tungkol sa relasyon nila ni Olivia, ngunit pinaalalahanan siya ng hari na kakaligtas lang ni Alwyn sa kanilang lahat. Ipinaliwanag ni Alwyn na nakababatang kapatid niya si Olivia, at sinubukan niyang tanungin ang hari tungkol sa koneksyon nito sa Diyos ng kasamaan. Ngunit walang alam ang hari tungkol sa Diyos na iyon, at nangako siya kay Alwyn na makipag-ugnayan kapag may nalaman siya. Samantala, nalulungkot si Rhea dahil aalis na si Alwyn at niyakap niya ito, habang nainggit naman si Domas kaya't inakusahan niya si Alwyn na sinusubukan niyang akitin si Rhea. Pumalik si Alwyn sa kanyang bukirin at nadatnan si Testa na tumutulong sa kanyang pananim. Ikinwento niya ang lahat ng nangyari at tinanong si Testa kung natatandaan pa niya ang panahon nang mag-explore sila sa isang kuweba. Ngunit ang naaalala lang ni Testa ay nakatulog si Alwyn at hindi niya nakita ang halimaw na lumitaw. Pagkatapos, nadismaya si Alwyn sa kanyang narinig at nagpasya silang kumain ng masarap na kamatis. Nagpapasalamat siya kay Testa sa pagtulong at inimbitahan niya na sumama papunta sa kanilang bahay, ngunit si Testa ay tumanggi dahil abala siya sa pangingisda. Habang pauwi si Alwyn patungo sa kanyang bahay ay muli siyang inatake ng isang orc. Sawang-sawa na siya kaya't nagdesisyon na harapin niya ng direkta at sinuntok niya ito ng buong lakas, ngunit natumba lang ang orc at nagulat si Alwyn. Sa ilang sandali ay muling bumangon ang orc, kaya't napilitan siyang tumakbo para sa kanyang kaligtasan. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ng kanyang mga kaibigang adventurer, ngunit nagtataka ang mga ito kung bakit nahihirapan siyang labanan ang mga orc. Pakiramdam ni Alwyn ay mayroong kakaiba, kaya't nagpasya silang lahat na bumalik sa guild. Ikinwento niya ito kina Helen at Rory, at nagulat sila kung paano nakaligtas ang isang orc mula sa kanyang suntok. Pagkatapos ay hiniling ni Helen na makita ang status ni Alwyn, at doon nila natuklasan na wala na ang kanyang napakalakas na kapangyarihan. Ngayon ay napagtanto ni Alwyn nang bigyan siya ng Diyosa ng kapangyarihan, tinanggal din ito ang kapangyarihan ng kasamaan na nagpapalakas sa kanya. Sinabi ni Helen na huwag siyang mag-alala dahil mas malakas pa rin siya kaysa sa karaniwang adventurer. Biglang dumating si Rix at nagdala ng isa pang sulat mula sa ina ni Alwyn. Tinignan ito nina Helen at Rory, ngunit may babala sa sulat na huwag silang gagawa ng anumang hakbang kay Alwyn. Gayunpaman ay nagtataka sila kung bakit nalaman ito ng kanyang ina, na dating pinuno ng mga shadow puppet. Ipinagpatuloy ni Alwyn ang pagbasa ng sulat, kung saan ipinangako ng kanyang ina na imbestigahan niya si Olivia. Sinabi rin ito na palaging bukas ang kanilang tahanan para sa kanya, at pagkatapos ay nagpatuloy ito sa pagpapahayag kung gaano siya kamahal nito. Nang magsimulang umalis si Rix ay nakasalubong niya si Follis at gusto nitong makasama si Alwyn, ngunit nagselos sina Helen at Rory. Habang magkasama silang lahat, patuloy na iniisip ni Alwyn kung bakit biglang lumitaw si Olivia. Ngunit sa kabila ng lahat ay sinubukan niyang magpakasaya kasama ang mga kaibigan na kanyang nakilala. Naalala niya kung paano niya nakilala ang bawat isa sa kanila, pati na rin ang mga pakikipagsapalaran na kanilang pinagdaanan. Buo ang kanyang loob na palakasin ang kanyang sarili, hindi lang para protektahan ang kanyang mga kaibigan, kundi pati na rin ang kanyang mga pananim dahil isa siyang magsasaka.